ng bagong milenyo. Millennial Online TV, ang katropa mo sa pagbabalita. Sa aking pagtanda, unawain mo sana ako at pagpasensyahan. Kapag dala ng kalabuan ng mata, ay nakabasag ako ng pinggan. Kung nakatapon ng sabaw sa pagkainan, wag mo sana akong kagagalitan. Parang dami ng isang matanda. Naahawa ako sa sarili ko sa tuwing sinisigawan mo ako. Kapag mahina na ang tenga ko at hindi ko maintindihan ang sinasabi mo, wag mo naman sana akong sabihang bingi. Pakiulit na lang ang sinabi mo, pakisulat mo na lang. Pasensya ka na, anak. Matanda na talaga ako. Kapag mahina na ang tuhod ko, pagtyagaan mo sana akong tulungang tumayo. Katulad ng pag-alalay ko sa iyo nung nag-aaral ka pa lamang lumakad. Pagpasensyahan mo na sana ako. Kung ako man ay nagiging makulit at paulit-ulit na parang sirang plaka, basta pakinggan mo na lang ako. Huwag mo sana akong pagtatawanan o pagsasawaang pakinggan. Natatandaan mo pa ba, anak, nung bata ka pa? Kapag gusto mo ng lobo, ay paulit-ulit mong sasabihin yon. Maghapon kang nangungulit hanggang hindi mo nakukuha ang gusto mo. Pinagtyagaan ko ang kakulitan mo. Pagpasensyahan ko na rin sana ang aking amoy. Amoy matanda, amoy lupa. Huwag mo sana akong piliting maligo. Mahina na ang katawan ko. Madaling magkasakit kapag nalamigan. Kaya wag mo sana akong pandirihan. Natatandaan mo nung bata ka pa. Pinagtsatsagaan kitang habulin sa ilalim ng kama kapag ayaw mo maligo. Pagpasensyahan mo na sana kung madalas ako'y masungit. Dala na marahil ito ng katandaan. Pagtanda mo, maiintindihan mo rin ako. Kapag may konti kang panahon, magkwentuhan naman tayo. Kahit sandali lang, hinip na ako sa bahay. Pagkapong nag-iisa, walang kausap. Alam ko, busy ka sa trabaho. Ngunit nais kong malaman mo na sabik na sabik ako. Makakwentuhan ka kahit alam kong hindi ka interesado sa mga kwento ko. Natatandaan mo, anak, nung bata ka pa. Pinagsagaan kong pakinggan at intindihin ang pautal-utal mong kwento tungkol sa iyong teddy bear. At kapag dumating ang sandali na ako'y magkakasakit at maratay sa banig ng karamdaman, huwag mo sana ako pagsawa ang alagaan. Pagpasensyahan mo na kung ako man ay maihiyong matumi sa higaan. Pagtyagaan mo sana akong alagaan sa mga huling sandali ng aking buhay. Total, di naman ako magtatagal. Kapag dumating ang sandali ng aking pagpanaw, bakit mo sana ang aking kamay? Bigyan mo ako ng lakas sa loob na harapin ang kamatayan. At huwag ka mag-alala. Kapag harap ko na ang Diyos na lumikha, ibubulong ko sa Kanya na pagpalain ka sana. Dahil naging mapagmahal ka sa iyong ama at ina. Sa aking pagtanda, Hanap mo ba ay unwind ventures? Tara nang mamangha sa mga tanawin. Ano man ang iyong travel goals? Dadalhin namin kayo.
unwinding ventures at saya. Dito lang sa Wow Biyahe. Kaya wow, di ba? Abangan dito lang sa Millennial Online TV. Barangay, pangunahing unit ng pamahalaan lokal kung saan dito pinag-uusapan ang bawat sigalot ng mga residente ng bawat barangay. Dito rin pinag-uusapan ng mga piling hanggang na opisyal na barangay ang mga proyekto para sa kanilang barangay. Kumustahin natin ang panunungkulan ni Kapitan dito sa Dalo Barangay sa Millennial Online TV worldwide, ang katropa ng bawat barangay. Ating tinatapos ang ating pagpupulong. Maraming salamat po sa inyong pagdalo at tapos na po ang ating session. Enjoy na po tayo. Mga pangyayaring naganap sa ating kapaligiran, mga balita sa buong linggo, ihimayin, iisa-isahin, dito sa Balitaktakan, aarangkada, kasama si Brian Enyosa, dito lang sa Millennial Online TV. Now, Talakayin, revisahin, opinyon, palawakin, aksyonan, kasama si Rosel Lopez, ang inyong katropa, dito lang sa Millennial Online TV, ang katropa mo sa pagbabalita. Ikaw ba'y nag-iisa? Nalulungkot dahil iniwan at ipinagpalit, niloko ng iyong minamahal. Kung ngayon, i-type sa inyong mga cellphone, Facebook o YouTube man ang Millennial Online TV. Dahil nasa Millennial Online TV na ang online haralista ng bagong milenyo, si Randel Villados. Naninigas ang aking katawan kapag umikot ng plaka. At haharanahin kayo ni Randel ng iba't ibang awitin para maibsan ang inyong inip at kalungkutan kahit nasaan man kayo. Hanggang sa tumanda. Come on! Kung tayo'y matanda na, sana'y di tayo magbago. At pwede rin kayong makiduet kay Randel tuwing Sabado ng hapon. Tutok na! Tawag na mga milenyo! Araw-araw ikaw ang gusto kong kasama. Buhay ko'y kumpleto na tuwing nandito ka sa tabi ko o aking giliw. Ayun, maganda hapon. Nako, marami na ngayong mga naggasasagawa ng kanilang mga Christmas party. Ilan lang mga nagdadaos ngayon ng mga Christmas party. Nakita ko kanina sa aking pag-iikot namin ni Joshua Baltao. Yung mga toda, yung iba naman mga kumpanya. Talaga namang nadadama na ang spirit ng Christmas. Talaga.
Okay mga kaibigan, magandang hapon po sa inyong lahat at syempre ngayon po ang Wednesday edition ng programang Talakayin, Rebisahin, Opinyon, Palawakin, Aksyonan, Tropa. At syempre ako pa rin ang inyong magiging kasama inyong lingkod, ang nag-iisa na simpatiko ng Millennial Online TV, Rosel Lopez. Ba't natawa ka naman, Joshua? Sinabi ko na nag-iisa. Siyempre kasama ko rin yung ating technical engineer na simpatiko rin, si Joshua Sumulat Baltaw. Ayun, at bago tayo magpatuloy, shout out muna natin yung ating mga Damar Gods, yung ating mga Tropa Peeps, no, na lagi nakatutok po sa Millennial Online TV. Nakita ko nanonood sa atin si Brother Joel Cabusora Regindin, buhat po sa lalawigan ng Ilocos Sur. At ganyan din ang ating katropang simpatiko na si Kagawad Sanidad at Pineda ng Barangay Tugatog, Malabon. At sabi niya, nanonood habang nagtatrabaho, idol, abay mahusay ka. Magbutihin mo at Pasko na, baka naman. At siyempre yung ating reporter na si Ron Soriano ngayon ay nag-iikot na. Nagsisimula na mag-ikot dyan po sa lalawigan ng Rizal. At siyempre yung ating mga katropang mga LMT, no, sa pangunguna po ni Miss Jackie Adahar ng May Kawayan, Bulacan. Ganyan din si Kuya Romel Martinez ng Maynila, Sir Haji Crespo ng QC ng Quezon City, ganyan din si Ma'am Linda Villagonza. At siyempre si Ma'am Digna Kahulugan, si Miss D ng lalawigan naman po ng Bulacan. At siyempre si Sir Jojo Revilla ng lungsod ng Quezon pa rin. At gayon din si Kuyang Ricky Del Rosario. Hindi ko alam kung taga saan si Kuyang Ricky Del Rosario. Saan ka ba, Kuyang? QC o saan? Anyway, sa lahat po, magandang hapon at welcome sa programang Tropa. At syempre, gayon din kay Ma'am Berlin Pinto ng Antipolo Rizal. Sabi niya, good afternoon sa lahat at keep safe. Magandang hapon sa iyo, Ma'am Berlin Pinto. Si Ma'am, teacher po ito . At syempre, yung ating mga Tropa Peeps dyan po sa bayan ng Hagunoy. Kami galing kanina puro, no? At tayo nga, kaila Police Senior Master Sergeant Randy Reyes na busy sa trabaho at busy rin sa kanyang negosyong food, pagkain, Kaya palakpakan natin, Joshua. At syempre yung kanyang mga kasama, sina Police Corporal Rapi Ryan Ramos at syempre yung encoder nila na si Ma'am Kiana de la Cruz na siya pong pumalit doon sa kanyang mama na si Ma'am Edlin de la Cruz na namayapa na. Naalala ko na naman yung ating katropa doon, si Ma'am Edlin. Si Ma'am Edlin po yung taga Malabon yan . Yan ay katropa natin dyan sa Barangay Muson. No? Kaso natira lang doon nakapag-asawa sa Hagunoy. At ganyan din yung aking Tio Eddie Lopez, buhat po sa bayan ng Siniluan, dyan sa lalawigan ng Laguna. Magandang hapon sa iyo, Tio Eddie. At may nanonood din sa atin si Maria Siadaco. Si Maria Siadaco na wifey po ni Ron Soriano. Good day sa iyo, Ma'am Maria. Ayan, nako mga kaibigan, kumusta na ba si Bagyong Odette? Nasaan na ba si Bagyong Odette? Mamaya malalaman natin niya sa Pag-asa DOST. At syempre, nagkaroon din po ng press briefing si acting presidential spokesperson Carlo Nograles. Tandaan nyo, yung pong mga bata, yung mga junakis nyo, yung mga anak-anak nyong maliliit, bawal nang isama pag magbibiyahe o magta-travel. Tandaan nyo yan. Bawal na yan. Pero mamaya malalaman natin kay Secretary Nograles. Kasi nga siyempre nag-open sesame, yung mga bata, kung saan na naglipa na, kung saan na nagpupunta. Makikita mo nasa mall, yung iba wala pang face mask, mahirap po yun. Yan na yung bata, mahirap na. Sabi ng akin Tio Eddie, hi, is magandang hapon din. Ayun, magandang hapon si Tio Eddie. At siyempre yung aking pisan din, si Police Lieutenant Ricky Lopez, dyan po sa PCP3, dyan po sa Antipolo, sa lalawigan pa rin ng Rizal. Ayan, alam nyo mga kaibigan, siyempre, sa bagay kanina, parang medyo kumulimlim ng konti at parang medyo umulambon, Joshua? Parang medyo umulambon kanina na hindi naman nagtuloy, pero mas tindi pa rin ang sikat ng araw.
Kaya ganun pa man kasi may bagyo nga. So alamin natin yan. Nagkaroon po kasi ng press briefing ang DOST Pag-asa at yung about tungkol nga sa bagyong Odette. So pinakamaganda, Joshua, panoorin na natin para malaman natin sa Pag-asa kung ano na ba ang lagay ng panahon at nasa na ang bagyong Odette. Nasa PAR na o dito sa ating Philippine Area of Responsibility o nasa na. Okay? Panoorin po natin. Magandang umaga, ngayon ay December 15, 2021 at narito ang update ukol sa binabantayan nating sama ng panahon na si Severe Tropical Storm Odette at sa magiging lagay ng panahon sa susunod na 24 oras. Sa kasalukuyan ay northeast monsoon pa rin o amihan yung umiiral dito sa bahagi ng Luzon kung saan ngayong araw asahan po natin yung mga mahihinang pag-ulan sa bahagi ng Cagayan Valley, maging yung mga pulupulong mahihinang pag-ulan dito sa Metro Manila at sa nalalabing bahagi ng Luzon. Samantala, yung binabantayan naman po natin na si Severe Tropical Storm Odette ay bahagya pong nag-intensify at kanina huli itong namataan sa layong 735 kilometers silangan ng Hinatuan, Surigao del Sur. Taglay po nito yung lakas ng hangin na 110 km per hour malapit sa sentro at bugso ng hangin na umaabot sa 135 km per hour. Ito po ay kumikilos pakanluran, hilagang kanluran sa bilis na 25 km per hour at patuloy nga po nitong binabaybay ang Philippine Sea patungo po dyan sa central portion po ng Philippine Archipelago. Sa kasalukuyan ay meron na po tayo nakataas na tropical cyclone wind signal number 1. Dito po yan sa bahagi ng Northern Samar, Eastern Samar, Samar, Biliran, Leyte, Southern Leyte, sa Bohol at sa northern at central portions ng Cebu, kasama na po dyan ang Bantayan at Camotes Islands, maging sa Dinagat Islands, Surigao del Norte, Surigao del Sur, Agusan del Norte, Agusan del Sur, Camiguin at sa eastern portion ng Misamis Oriental kung saan inaasahan nga po natin yung malalakas o yung bugso po ng hangin na dulot ni Odette. Kaya po pinapaalalahanan natin yung mga kababayan po natin dyan na mag-ingat po at pinaghahanda po natin sila sa mga posible pong mapanirang hangin na dala po nito ni Odette, lalong-lalo na po paglapit po nito dito sa ating kalupaan. At dahil din po sa epekto ni Bagyong Odette at ng northeast monsoon, ay meron din po tayong nakataas na gale warning sa mga dagat baybayin po yan ng northern Luzon, sa eastern seaboards po ng central Luzon, eastern at western seaboards ng southern Luzon, sa western seaboards ng Visayas, at sa eastern seaboard ng Mindanao kung saan hindi nga po muna natin pinapayagang pumalaot yung mga kababayan po natin mangingisda, pati na rin yung may mga maliliit na sasakyang pandagat. And also, yung mga nabanggit po nating areas kanina na under Tropical Cyclone Wind Signal number 1 ay hindi din po natin pinapayagang pumalaot yung anuman pong uri ng sasakyang pandagat. Dahil nga po dito kay Bagyong Odette, inaasahan nga po natin ng mga malalakas po yung bugso ng hangin na maaari pong maranasan ng mga areas under Tropical Cyclone Wind Signal number 1. And also, sa mga succeeding bulletins po na i-issue natin, asahan po natin na yung mga lugar po nito kung saan nakataas po yung Tropical Cyclone Wind Signal number 1 natin ay maaari pa po nating i-upgrade yung wind signal po natin dyan sa mga lugar na yan. And also, nakikita po natin na highest possible po na wind signal na maaari nating itaas ay Tropical Cyclone Wind Signal number 3 kung saan po magiging mapanira yung hangin po na dulot po ni Bagyong Odette, lalong-lalo po yan sa mga structures po na gawa po sa mga light materials. And also, mapanganib din po yung pagpalaot po sa mga karagatan kung saan po inaasahan natin na dadaan po or malapit po yung path nito ni Bagyong Odette. Para naman po sa mga pag-ulan, ngayong araw hanggang bukas po ng umaga
Asahan po natin na makakaranas na po ng mga light to moderate at kung minsan ay malalakas na ulan yung mga lalawigan po sa Surigao del Norte, Surigao del Sur at Dinagat Islands dahil po yan sa trough ni Odette. Kaya po pinapaalalahanan po natin yung mga kababayan po natin dyan na mag-ingat po at maging alerto sa mga posibleng pagbaha at pagguho po ng lupa. Para naman po bukas ng Thursday hanggang po sa Friday ng early morning, inaasahan nga po natin ito po yung kung saan si Odette ay pinakamalapit po sa kalupaan at inaasahan nga po natin na magla-landfall dun po sa area po ng Eastern Visayas, Caraga region. Asahan po natin na makaranas po ng heavy to intense at kung minsan po ay torrential rains yung mga lalawigan po sa Dinagat Islands, Surigao del Norte, sa northern portion po ng Surigao del Sur, Agusan del Norte, northern portion ng Agusan del Sur, sa Camiguin, sa Misamis Oriental, southern Leyte, Bohol at Cebu. Samantala, moderate to heavy with at times intense rains naman po sa Leyte, sa southern portion ng Eastern Samar, sa Negros Oriental, sa Siquijor at sa nalalabing bahagi ng Caraga, at light to moderate naman po at kung minsan ay mga malalakas na ulan sa Bicol region, Zamboanga del Norte, Oriental Mindoro, sa Romblon at sa nalalabing bahagi ng Visayas at sa Northern Mindanao. By Friday early morning naman po hanggang Saturday early morning kung saan inaasahan nga po natin na itong si Bagyong Odette ay tatawid po dyan po sa bahagi ng Visayas patungo po sa may Palawan. Asahan din po natin yung heavy to intense rains na kung minsan po ay mga torrential rains dyan po sa area ng Western Visayas, sa northern at central portions ng Palawan kasama na po dyan ang Cuyo at Cagayancillo Islands, at moderate to heavy at kung minsan po naman ay matitinding pag-ulan dyan po sa Occidental Mindoro, Oriental Mindoro at sa Negros Oriental, at mga light to moderate naman po at kung minsan ay mga malalakas na pag-ulan sa Bicol region, Northern Mindanao, Zamboanga del Norte, sa Quezon, sa Aurora, sa eastern portions po ng Cagayan at Isabela maging sa nalalabing bahagi ng Visayas. Diyan po sa mga nabanggit po natin ng mga lugar po na yan, pinapaalalahanan nga po natin yung mga kababayan po natin dyan na mag-ingat at maging alerto at maghanda po tayo sa mga posible pong pagbaha at pagguho ng lupa, and also makipag-ugnayan din po tayo sa ating mga local DRRM offices sa mga posible pong paglikas. At para nga po dito sa latest forecast track analysis ni Severe Tropical Storm Odette, asahan nga po natin na hanggang this afternoon po ay patuloy itong kikilos pa kanluran, hilagang kanluran. Then by tomorrow ay posible po itong kumilos pa westward habang binabaybay pa rin po ang Philippine Sea. Palapit na po yan dito sa ating kalupaan. And by Thursday po ng afternoon or evening, inaasahan nga po natin na magla-landfall po ito dito po sa vicinity ng Eastern Visayas, Caraga area. And tatawid nga po ito dito sa bahagi po ng Visayas, patungo po yan sa Palawan. And also, bago nga po ito maglandfall, nakikita po natin yung posibilidad na mag-intensify pa po ito into typhoon category at maaari po nitong maabot yung peak intensity niya na 155 km per hour bago nga po ito maglandfall dito po sa vicinity ng Eastern Visayas, Caraga region area. Muli po, inaasahan na generally, kikilos nga po pakanluran, hilagang kanluran until this afternoon itong si Bagyong Odette. Then kikilos po ito ng westward or pakanluran after. At inaasahan nga po natin na maglandfall po ito sa vicinity po ng Caraga or Eastern Visayas. Bukas po yan ng afternoon or evening. And after nga po nito ay tatawid po ito dito sa area po ng Visayas. Patungo po yan dito po sa may Palawan, sa northern portion po ng Palawan yan by Friday evening.
Also, nakikita po natin na habang nasa karagatan pa po si Odette, ay mag-i-intensify pa po ito within 12 hours into a typhoon category at maaari po nitong ma-reach yung peak intensity niya na 155 kilometers per hour bago po ito mag-landfall by Thursday afternoon or evening. Muli po, during po dito nga sa passage ni Odette, at habang nasa karagatan pa lang po ito, ay asahan po natin na magpapaulan na po ito sa sa buong bahagi po ng Visayas, maging sa Mindanao, at sa several provinces po sa Southern Luzon. Kaya po pinapaalalahanan natin yung mga kababayan po natin dyan na mag-ingat po at maging alerto at maging handa po sa mga posibleng pagbaha at pagguho ng lupa, maging po sa storm surge, sa posibilidad po ng storm surge, at maging po sa mga mapanirang hangin, mapanirang lakas po ng hangin na maaari nga pong idulot nito ni Odette sa mga nabanggit po nating lugar na yan. At maaari rin pong makipag-ugnayan po tayo sa ating mga local DRRM offices sa mga posible pong paglikas, and also continuous monitoring po din po tayo ukol po dito kay Bagyong Odette, at patuloy po tayo mag-antabay sa updates na ipapalabas po ng Pag-asa, maging po ng mga regional offices ukol nga po sa mga heavy rainfall warnings, sa mga rainfall advisory at maging sa mga flood advisories. At para rin po sa magiging lagay ng panahon ngayong araw, asahan nga po natin na dahil sa northeast monsoon, asahan po natin yung mga mahihina pong pag-ulan dito po sa bahagi ng Cagayan Valley, and also yung mga pulupulong mahihinang pag-ulan po sa nalalabing bahagi ng Luzon. Agwat po ng temperatura sa Lawag ay mula 20 to 32 degrees Celsius, sa Baguio ay 13 to 23 degrees Celsius, sa Metro Manila ay 23 to 31 degrees Celsius, sa Tuguegarao ay 21 to 29 degrees Celsius, sa Tagaytay ay 28 ang maximum temperature. Sa Calayan Islands at Puerto Princesa, maaaring umabot hanggang 32 degrees Celsius ang maximum temperature. At sa Legazpi ay mula 24 to 30 degrees Celsius. Ngayong araw nga po, asahan po natin yung mga kalat-kalat na pong pag-ulan, pagulog at pagkidlat. Dito po yan sa bahagi ng Eastern Visayas, Caraga at Davao Region, dulot nga po yan ng trough ni Odette. At sa nalalabing bahagi naman po ng Visayas at Mindanao ay asahan din po natin yung mga tsansa po ng pulupulong pag-ulan, pagkulog at pagkidlat. Ang maximum temperature po sa Iloilo at Cebu ay maaaring umabot hanggang 31 degrees Celsius. Sa Tacloban ay mula 24 to 30 degrees Celsius. Sa Cagayan de Oro ay 24 to 31 degrees Celsius. Sa Zamboanga ay 24 to 33 degrees Celsius. Sa Davao ay 25 to 32 degrees Celsius. Patuloy po tayong mag-antabay sa updates na ipapalabas ng Pag-asa, at para po sa mas kumpletong impormasyon, bisitahin ang aming website bagong.pagasa.dost.gov.ph. At yan po muna ang latest dito sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa. Grace Castañeda, magandang umaga po. Okay, maraming salamat sa DOST Pag-asa. Ayan mga kaibigan, narinig nyo na bukas, ang Biyernes ay magla-landfall na to si Odette. Kaya sigurado yan. Naku po, sinasabi ko, uulan. Sa bagay, blessing yun. Dahil malapit na ang Kapaskuhan, malapit na ang pagsalubong sa bagong taon, abay, blessing niya. Pero sabi nga ng Pag-asa, ito raw ang kauna-unahang bagyo na ngayong Disyembre, no? Napapasok dito sa bansa. Abay, si Odette, baka matindi to dahil may kilala akong Odette, tao na idol rapid tool po, matindi yun si Odette, pabagsik. Okay mga kaibigan, oras sa udyat, alas 4:28 po ng hapon, Philippine Standard Time. At nanonood pala sa atin si Roll Jen, si Police Senior Master Sergeant Hernando ng Station 4 ng Malabon City PNP.
At ganyan din si Ma'am Evelyn Lim Matsuo na nasa Japan. Ma'am Evelyn, mushi-mushine. Arigato. Irasaimasu. Kita nyo, ang galing ko maghapon, Joshua, ikaw ba marunong ka mag-Japons? Alam mo, napag-aralan ko yan, Meron akong nakasamang hapon, Meron nga akong, katulad yan, yung salitang guwapo. Ano sa hapon, Joshua, alam mo? Hindi. Kita mo, pagka sa hapon, pag sinabing guwapo, kamukha ko. Yan, Kita mo, marunong ako. Pag pangit, kamukha mo. Ayan. Joke lang, mga kaibigan. Okay, at yun, pinatatawa ko lang si Ma'am Evelyn to. Sigurado kayo nagmimerienda si Ma'am Evelyn dahil merienda time doon. Ewan ko kung merienda o anong oras doon ngayon. At sigurado nanonood siya ngayon sa malaking TV niya sa 55 inches na TV. At nanonood din pala ngayon yung aking pinsan na si Police Lieutenant Ricky Lopez na siya pong commander ng PCP-3 dyan po sa Antipolo sa lalawigan ng Rizal. Pinsan, at chinat ka na raw ng aking reporter na si Ron Soriano, pakialalayan mo na lang, Ikaw na bahala ron. Okay, alas 4:30 na po ng hapon, mga kaibigan. Abay, tuloy-tuloy tayo siyempre dito sa ating programang Tropa. Yung mga mangingisda natin, yung mga maliliit na motorbangka, wag muna hong matigas ang ulo, Pag sinabing nandiyan ang bagyo, lalo sa may Central Luzon, sa seaboard, tsaka sa ibang probinsya, although nasa Visayas region, makinig po tayo sa Pag-asa, Huwag po muna maglayag kung sinasabing huwag maglayag. At yung mga nasa mabababang lugar naman, magsilikas na kung kailangan lumikas. Huwag nang hintayin may mangyari, huwag nang mangyaring magkaroon pa ng life and death, Dahil sa katigasan ng ulo. Yung iba kasi, hindi ko maiwan meron akong gamit doon may tinatabi ko doon ganito, etc. Aanin mo yun kung mawawala naman ng iyong mga mahal sa buhay, yung kayong nakatira doon, umalis na kayo. Pag sinabi po ng DOST Pag-asa na gano'n, umalis na kasi Kaya minsan nagkakaroon ng nasasawi sa ganyan mga kalamidad dahil po sa katigasan ng ulo ng bawat isa, kung tayo po susunod na sinabi ng gobyerno dyan, umalis na kayo, lumikas na kayo dahil malakas ang bagyo, magkakaroon ng landslide. Alis na kayo. Huwag nyo nang hintayin pa na magkaroon nga ng landslide at pati kayo, yung bahay nyo, masama doon at mamamatay kayo. Ayun, at yun, kung tayo po ay susunod, wala akong mangyayaring ganong mga sakuna, At kasi makaka-save kayo, mga mahal mo sa buhay, hindi yung hahantong na nakaligtas ka, yung mga mahal mo sa buhay, nawala, di iiyak ka na lang. Ano mangyayari ka? Iiyak mo. Samantalang pinalilikas kayo, ayaw mo lumikas, ganun lang. Yung mga nandito nga sa Metro Manila, pagka ganyan malakas ang bagyo, nakita nilang yung bahay nila hindi uubra, ay pumupunta po sa evacuation center na. Mismo nagpupunta lang sa barangay chairman nila at sasabing, Kapitan, yung pong bahay namin, ganito aabutin, baka po pwede kami dyan. O ganun na ang ginagawa. Okay, at magandang hapon din kay Miss Beverly Imperial na nasa Hong Kong ngayon. At ayun, medyo mahigpit daw nga rin po sa Hong Kong ngayon, dahil may bagong virus na Omicron. Katulad niyan, yung ibang mga Pilipino, matitigas ang ulo, sinabing ganito, wala, sige pa rin, tira, pasok pa rin. At sabi pa ni Miss Beverly Imperial, good afternoon mga kamillennials, stay safe as always. Dapat, narinig nyo. Yun ang sabi. Alam niyo, sabi ni Miss Beverly, doon sa Hong Kong, kapag nakita ang face mask mo nakababa, multa. At tanong niyo kung magkano multa? 5,000. Doon sa Hong Kong dollar, magkano sa pera natin yon? 30,000. Sipin mo, doon kasi ini-implement, Na kapag hindi ka sumunod talaga, dito sa atin, makita mo yung mga nandyan, may face mask ka, nakagano sa baba, hindi sinusuot. Wala namang problema kung kakain ka, pwede mong alisin. Pero after mong kumain, suot mo uli. Yung iba, hindi Kahit hindi kumakain, naka-standby, masabi lang naka-face mask, nandito, nakababa hanggang baba, nandito sa may ilalim ng baba. Di ba? Tapos, ayun na, makikipag-usap na rin, makikipagkwentuhan. Wala rin. Ganong katigas po ang mga Pinoy. Ewan ko lang si Joshua. Ikaw ba, Joshua, pag naka-face mask, nakatakip talaga? O nakababa lang sa baba mo? Minsan, pag kumakain. Yun, pag kumakain, okay lang. Pero, kapag ka hindi naman, busal mo sa buong bunganga mo. May sinabi pa nga isang doktor dyan, si Dr. Mata, kung di ako nagkakamali.
dapat doble nga face mask yan. Isang surgical, yun ang mauuna, at isa yung gusto nyo face mask na may mga signature, no? Pwede nyo ipatong. Kasi yung surgical mask, nakabuka po yung banda rito sa pisngi, no? Pero pwedeng pasukan po ng anumang virus. Kaya kung dodoblehin mo, ang ipandodoble mo, yung signature na face mask. Kasi yun naka-flat, no? Hindi yung uunahin mo yun, tapos susunod mo yung surgical. Yun po sinabi ni Dr. Mata. Kita nyo, sabi ni Miss Beverly Imperial, kung daw mahigpit dito sa atin sa Pinas, ay doble ang higpit doon sa Hong Kong. Hong Kong pa lang po pinag-uusapan natin, paano pa sa Japan? Diyan ba sa Japan, Ma'am Evelyn Limatsuo, gaano ba kahigpit ngayon sa kabila ng meron ng Omicron virus? Gaano kahigpit ngayon sa Japan, Ma'am Evelyn? Ang alam ko sa Japan kasi, nagdeklara na po ang Japanese government na wala hong po pwedeng makapasok doon kahit saang bansa galing. Totally, sarado ang kanilang paliparan. Hindi lang paliparan niya, siyempre, pati mga pantalan. Siguradong sarado yan. Alangan namang isara mo paliparan, bukas ang pantalan. Hindi may makakapasok din. Ika nga, kumbaga dito sa Pilipinas, doon sa Sabah, Malaysia, sa back gate. Doon dumadaan yung mga gustong magpunta ng abroad na illegal na pupunta. Okay, alas 4:35 na mga kaibigan, at about doon sa ating Talk to the People, ay nagkaroon po ng isang press briefing. No, ito si Presidential ICO Acting Spokesperson Carlo Nograles. Ito po tungkol pa rin doon sa mga health protocols na ngayon ay may mga Omicron virus nga. At siyempre, mas binigyan pansin dito yung mga bata, yung mga chikiting nyo, yung mga junakis nyo na maliliit pa, nagkaroon lang ng open sesame. Sinasama na sa mall, hinihila na kung saan, yung iba wala rin face mask, paano mangyayari? Ewan ko kung totoo yung nabalita noon na mayroong sinamang bata sa isang mall, nagkaroon po ng COVID yung bata, ewan ko ano na nangyari doon. Kasi po, nagpakampante ang mga nanay, como open na, pinagbawal na inopen na pwede na isama bata sa mga malling, parang nakakawala sa kural, nakakawala. Parang nakakawala na sa kural. Sige, napunta sa mga mall, naglalaro doon, etc., etc. Takbuhan dito, takbuhan doon yung mga anak nila. Dahil siyempre, kapupunta lang ng mall dahil sa loob na isang taon nga naman, doon lang nakalabas ang kanilang mga junakis. Pero hindi nila alam, yung palang pagkaka-open na yon, malalagay sa peligro ang kanilang mga anak. Ano na nangyari ngayon, di ba? So, wag ho tayong pakampante. Kami nga ang matatanda, tulad na lang ni Joshua, tsaka ako kahit nasaan kami, naka-face mask kami. Hindi ho kami yung nakalagay lang sa baba, hindi ho pera lang kung nasa bahay ka. Dito sa studio kami lang, okay lang, dahil rito. Pero sa labas, huwag kang pakampante. Hindi mo alam kung sino yung kausap mo. Hindi mo alam kung sino yung mga nakakasalubong mo. At paano kung meron yung taglay na ika nga, sige, yung coronavirus, o kaya hindi natin alam, nakapasok na pala yung Omicron. Meron pala yun, o di paktay ka na. Di ang mangyayari, mahahawakan ka. Sabi ang Omicron virus, walang sintomas. Hindi mo agad na ikaw ang magkakaroon o ikaw ay meron na palang Omicron virus. O ganun kahirap. O paano? Magkakaroon ka, alam mo, pagka yung acute na raw, o di paktay ka na. Ika nga mangyayari, kwento ka na lang, kwento. Gusto mo ba maging kwento ka na lang, Joshua? Pag-uusapan ka, si Joshua, kahapon, ganyan, kasama ko lang nga kahapon yan. Isang araw nga, medyo nag-shot pa kami yan. Naglaro pa nga kami ng aksi. Patay na! Dahil sa Omicron virus, mahirap yun. Kaya po, ang mga, kahit sino, kahit hindi Pilipino, total, ang atin naman problemang pandemya ay nationwide, buong mundo. Yan po dahil ay nasa hula, nasa propesiya. Kaya lahat po ng tao dapat mag-ingat at huwag magpakampante. Kita nyo nga ibang bansa, di ba? Antimano, nung umugong yung Omicron virus sa Japan, sarado. Isara na yan, sabi. Walang magpapapasok, walang papapasukin at kahit sino, buhat sa ibang bansa. Ganong ka, dapat, ganong ka agap. Hindi, Pilipinas kasi, pagkakakita may nakapasok na, tsaka lang sasabihin, sara mo na airport. May nakapasok na, di ba? Yun ang sinasabi natin. So, dapat maghigpit na rin. Kung alam mo meron ng ganyan, dapat, sige, sabihin na natin, halimbawa, galing ng India. So, isara
ang paliparan kapag ang magpa-flight is galing ng India, di ba? I-hold, huwag papapasukin kapag galing ng India ang pasahero. O ngayon, kung galing ng, pero mahirap din, kung halimbawa sige, galing ng Hong Kong. Yung palang galing ng Hong Kong na yun, from India, nagpunta ng Hong Kong, tsaka pagdating ng Hong Kong, tsaka pumunta ng Pilipinas. Nag-cross country. Di ba? Diskarte para makapasok siya ng Pilipinas. Kasi kung rekta ng India to Philippines, hindi siya makakarating. So, kaya ginawa, from India, pumunta muna ng Hong Kong. From Hong Kong, pumunta ngayon ng Pilipinas. O, di pumasok din dito. Yung pala, hindi natin alam, meron taglay ng Omicron virus. Paano na? Di ba? So, yun na sinasabi natin. Ang masama pa ron, sana kung matetrace ka agad yun. Siyempre, from airport, hindi na alam daw kung saan tutuloy yun. Di ba? Kunwari, sige, doon mag-check-in, o nung binerify doon, wala pala ron. Yung pala, nagpunta doon sa mga tabi-tabi. Doon na lang natulog sa isang bahay ng kakilala. O di siyempre, yung kakilala na, nahawahan. O di yung mga nakatira doon, magkakahawa rin. O di paktay na. Ayun, at nga pala, binabati natin ang happy birthday. Yung mga nagbe-birthday po ngayong araw na ito, abay, unahin natin yung ating katropa, no? Nagbe-birthday pala to si Utol Ronald Payawal, no? Nagbe-birthday po siya. At syempre, ganyan din si Boss Danny Espinosa, nagbe-birthday din ng Tugatog Malabo. So, kantaan muna natin sila ng happy birthday song. Happy birthday po sa inyo at many more birthdays to come. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Ayun, happy birthday po sa lahat na nagbe-birthday ngayong araw na ito. Ika-15 po ng buwan ng Disyembre, taong 2021. Alas 4:41 na mga kaibigan, Philippine Standard Time. Mamay tuloy-tuloy tayo. Siyempre, baka naman, Kuya Danny, dalawa lang kami ni Joshua ngayon nandito sa studio. Baka naman hindi kami makakapunta sa handaan mo. Pwede mo namang ipagrab yan, di ba, Joshua, no? Pwede mo namang ipagrab yan. O kaya pwede mo puntahan si Ipe. O, padala mo kay Ipe, pamotor mo, okay lang yun. Hindi naman kami mapihika ni Joshua. Pwede na yung konting minudo, sama mo na Shanghai. Kung may barbecue ka dyan, pwede na rin yun. Kahit wala ng kaning, Boss Danny, pwede naman kaming bumili ng kanin luto na lang dito ni Joshua. Di ba, Joshua, no? O, sabi ni Joshua, pwede na raw. Okay, happy birthday sa iyo, Boss Danny Espinosa. At siyempre kay Utol Ronald Payawal ng Tugatog Malabon na ngayon ay nagtatago. Wala rito dahil natatakot po sa COVID-19. Siyempre, natural, matatakot ka. Unang-una, senior. Mas madaling ang kapitan yung mga senior tsaka yung mga bata. Di ba? Natural na matakot ka. Abay, basta ikaw, Boss Danny, pag sinabi mo, anytime, libre ang araw namin ni Joshua. Nga lang, wag muna bukas dahil bukas meron kaming year-end meeting dito sa Millennial Online TV. Dito yung aming mga reporter, anchor, magmi-meeting kami bukas. Ayun, may bumati sa'yo, Kuya Danny Espinosa, si Miss Deverly. Happy birthday daw at God bless. Abay, nasa Hong Kong yan. Wag mo nang padalan yan ng pagkain, Kuya Danny, dahil sa Hong Kong marami namang pagkain doon. Mas masasarap pa. Kami na lang intindihin mo ni Joshua dito, kami na lang. At yung ating katropang si Rogelio Dagdag Esteban na wapong-wapo doon sa kanyang profile picture, yung kanyang throwback. Ito po'y taga Barangay Bibiklat, dyan po sa Kuyapo, Nueva Ecija. Si Boss Rogelio Dagdag Esteban, ang kambal tuko ng ating katropang si Robert Esteban. Si Boss Robert naman po ay taga Sandigan Bayan. Yan po ang katropa natin doon. Na halimbawa, merong aarestuhing politiko, congressman, at may kaso, dyan natin malalaman sa kanya.
Okay, alas 4:43, abay teka muna at bago tayo magpatuloy, abay magpakilala ka muna Joshua kung saan tayong himpilang nanonood at nakikinig para malaman nila, no? Baka mami akala nila nasa mainstream sila, nasa online lang ho kayo. Siyempre, ang nag-iisa, ang Millennial Online TV, ang himpilang pinalakas, pinaigting, ang news online, ang bagong news online TV ng bagong milenyo. Walang iba, kundi ang Millennial Online TV. Magpapakilala lang po kami. Pinaigting, pinalakas ang bagong news online TV ng bagong milenyo. Millennial Online TV, ang katropa mo sa pagbabalita. Mga katropa, ako ang inyong lingkod, Brian Anyosa. Samahan po ninyo ako sa panibago nating programa dito sa Millennial Online TV, ang Balitaktakan, kung saan pag-uusapan natin ang lahat ng mga balitang bumabandera sa isang buong linggo at mga impormasyong dapat ninyong malaman. Paano kami mapanood? I-type lang sa inyong mga Facebook at YouTube account ang Millennial Online TV. Ano pang hinihintay mo, katropa? Like, subscribe, at share na! Mga katropa, ako po si Randel Villados, ang online naranista ng bagong milenyo ng Millennial Online TV na nag-aanyaya sa inyo na makikanta, makisaya, at tumutok sa lahat ng programa ng Millennial Online TV. I-type lamang sa inyong Facebook at YouTube ang Millennial Online TV. Nood na mga katropa! Mga katropa, ako po si Gazi Sarip, ang inyong tagapaghatid ng balita sa bagong milenyo na nag-aanyaya sa inyo na tunghayan ang aking mga pag-uulat at tumutok sa lahat ng programa dito sa Millennial Online TV. I-type lamang sa inyong Facebook at YouTube ang Millennial Online TV. Nood na mga katropa! Mga katropa, ako po inyong lingkod, si Rosel Lopez, ang inyong katropa, ang inyong kabarangay ng bagong milenyo. Abangan po ang aking mga tatalakayin na mga kaganapan dito sa ating bansa. At syempre, abangan nyo rin ang gagawin nating pangungumusta sa panunungkulan ni Kapitan sa ating Dalaw Barangay. At syempre, ay tunghayan nyo po ang lahat ng programa ng Millennial Online TV. I-type lamang po sa inyong mga cellphone, sa Facebook at YouTube, Millennial Online TV. Okay mga katropa? Pinaigting, pinalakas ang bagong news online TV ng bagong milenyo. Millennial Online TV, ang katropa mo sa pagbabalita. Talakayin, revisahin, opinyon, halimbakin, aksyonan. Kasama si Rosel Lopez, ang inyong katropa, dito lang sa Millennial Online TV, ang katropa mo sa pagbabalita. Okay, nagbabalik po tayo sa ating programang Tropa. Nabubulol tuloy ako. Siyempre ako pa rin ang inyong kasama, kakwentuhan ka-jamming, Rosel Lopez. Nabubulol ako pag hindi ko alam siguro, siyempre, alam mo na, Okay, so yung mga kaibigan, tulad na sinabi natin, at ngayon nga pala, about sa mga virus na yan, abay, samantalahin na po natin dahil meron pa rin nung dumating na bakuna. Ngayon, actually, baka nahandun na sina Secretary Nograles at sinalubong na po sa airport yung pong dumating na bakuna, no? At yung iba po na ayaw magpabakuna, at tataka ko ba't ayaw magpabakuna ng iba, katulad kahapon. Kahapon yata, nagpabakuna yung anak ni Kagawad Dada, si Shane. Abay, umiiyak daw nung may nabakunahan. Abay, siyempre, takot sa karayom. Alam niyo, huwag kayong matakot sa karayom. Dahil yung karayom mo, pag tinusok sa inyo,
para mas masakit pa nga ako kinagat ng langgam eh. Sa totoo lang, mas masakit pa ang kinagat ng langgam kaysa tusok ng karayom. Kasi pag tinusok yun, wala na. O hindi nyo naman mararamdaman eh. Actually, huwag nyo tignan kasi. Yung mga takot sa karayom, huwag nyo tignan. Talaga pag titignan nyo, matatakot ka. Siyempre, kahit naman saan, di ba? Wala iniwas sa multo. Yung multo, huwag mong tignan, di ka matatakot. Tinitignan mo, natural, matatakot ka. Multo yun eh. At abay, nanonood din sa atin magandang hapon kay Bambo Garcia, si Demi Garcia ng Grupong Puwersa ng Tugatog, Malabon. Ayan, at sabi naman sa atin ni Kuyang Rogelio Dagdag Esteban, maraming salamat, Boss Idol, sa mainit na pagbati. Abay, dapat talaga, Boss, dahil katulad mong simpatiko at kambalto ko ni Boss Robert Esteban, dapat talaga mainit ang pagbati. Lalo pa nakita ko yung iyong throwback na picture. Abay, kagwapo. Parang si parang si Dennis Tornillo ha. Parang Dennis Tornillo. Trillo pala, sorry, Trillo. Okay, at kay din si Ruel Sultan Ravida from General Trias, Cavite, nanonood din sa atin. Abay, ito isa pa rin simpatiko to. Ito yung mga katropa po nila Boss Rogelio Dagdag Esteban. Yan ang mga magkakakosa, magkakatropa ng mga simpatiko. Abay, magandang hapon din sa iyo, Kuyang Roel Sultan Ravida from General Trias, Cavite. Okay mga kaibigan, 10 minutos na lang bago sumapit po ikalima ng hapon, Philippine Standard Time. Tuloy-tuloy pa rin tayo sa ating programang Talakayin, Rebisahin, Opinyon, Palawakin, Aksyonan, Tropa. At siyempre ako pa rin ang inyong kasama, Rosel Lopez, at ang ating technical side, si Joshua Sumulat Baltao. May buti pa, huwag na natin pagtagalin mga kaibigan, itunghay na natin sa inyo yung ginawang press briefing ni acting OIC, spokesperson ng Pangulong Rodrigo Duterte, si Secretary Carlo Nograles. No, alamin natin sa kanya nung update doon sa mga bakuna at sa iba pang updates na nagaganap dito sa ating bansa para malaman natin, para updated tayo na kayo rin, para alam nyo. Katulad niya, si Ma'am Evelyn nasa Japan, si Ma'am Deberly nasa Hong Kong, para alam nila kung anong update dito sa Pilipinas. Okay? So mga kaibigan, panoorin po natin. Magandang Miyerkules ng tanghali po sa ating mga kababayan at sa mga miyembro ng Malacanang Press Corps. Ngayong araw ay meron po tayong isang special presidential press briefing dahil nagpulong po kahapon ang Interagency Task Force at kailangan ipaalam sa ating mga kababayan ang ilan sa mga mahalagang resolusyon ng IATF. Aside from these, we will also be tackling some other updates, so I beg your indulgence as covering all these may take a little longer than usual. Una po rito ay inaprubahan ng IATF ang rekomendasyon na ipanatili sa Alert Level 2 ang lahat ng lugar sa Pilipinas mula bukas 16 ng Disyembre hanggang sa katapusan at 31 ng Disyembre. The entire country will continue under Alert Level 2 beginning tomorrow, December 16 until December 31, 2021. Kaugnay nito, inirepeal ng IATF ang guidelines on the implementation of community quarantine in the Philippines as amended at ang pag-adopt ng IATF sa guidelines on the nationwide implementation of the alert level systems for COVID-19 response as amended. Sa mga frontliners, kawani ng gobyerno, mga LGUs, volunteers, at sa ating mga kababayan, this would not have been possible without your cooperation, your help, and your sacrifices. Maraming salamat po sa inyong lahat. Let's keep this up. Huwag tayong bumitaw. Inaprubahan din ng IATF ang panibagong Country Risk Classification effective December 16 hanggang December 31, 2021. Umpisan po natin sa
red list. 8 po ang mga lugar na nasa red list. Ito ay ang mga sumusunod: ang Andorra, France, Monaco, Northern Mariana Islands, Reunion, San Marino, South Africa, at Switzerland. Ito naman po ang mga bansa o mga teritoryong nasa green list: Bangladesh, Benin, Bhutan, British Virgin Islands, Chad, People's Republic of China, Comoros, Ivory Coast, Democratic Republic of the Congo, Djibouti, Equatorial Guinea, Falkland Islands, Malvinas, the Gambia, Ghana, Guinea, Hong Kong, Indonesia, Japan, Kenya, Kosovo, Kuwait, Kyrgyzstan, Liberia, Montserrat, Morocco, Oman, Pakistan, Paraguay, Rwanda, Sabah without an H. This is the special municipality of the Kingdom of the Netherlands. Saint Bartholomew, Saint Pierre and Miquelon, Senegal, Sierra Leone, Saint Eustatius, Sudan, Taiwan, Timor-Leste, Togo, Uganda, at United Arab Emirates. 41 ang bilang ng mga lugar na nasa green list. Ang mga lugar na hindi ko binanggit ay nasa ilalim po ng yellow list. Kaugnay nito, nilift ng IATF ang pansamantalang suspension ng testing at quarantine protocol sa mga lugar na nasa green list. Ang susundin na testing at quarantine protocols ng mga international arriving passengers na galing sa green list ay ang latest testing at quarantine protocols na inaprubahan ng IATF. We will discuss these one by one. Una po sa lahat, ang mga bansang nauna ng napasailalim sa green list base sa case at test metrics. Kapag po mayroong local transmission ng Omicron, ay marere-classify po sila bilang yellow list. Ang green list ay iyong mga low-risk countries, territories at jurisdictions. Ito po ang mga protocol na mga galing sa green list na papasok sa bansang Pilipinas. Para sa mga fully vaccinated, kailangan nilang magpakita ng negatibong RT-PCR test taken within 72 hours prior to departure from country of origin. Kailangan din nilang mag-facility-based quarantine hanggang lumabas ang kanilang negatibong RT-PCR test taken on the 3rd day, after which they shall be required to undergo home quarantine until their 10th day, the date of arrival being the 1st day. Para naman sa mga unvaccinated, partially vaccinated, or individuals whose vaccination status cannot be independently validated na galing sa green list, kailangan nilang magpakita ng negatibong RT-PCR test taken within 72 hours prior to departure from country of origin. Kailangan din nilang mag-facility-based quarantine hanggang lumabas ang negatibong RT-PCR test taken on the 7th day, after which they shall be required to undergo home quarantine until the 14th day, with date of arrival being the 1st day. Lahat ng mga pasahero, Pilipino man o dayuhan, na mag-transit mula sa non-green list country, jurisdiction, or territory ay maituturing na hindi galing o nanggaling sa nasabing bansa o teritoryo kung sila ay namalagi lamang sa airport ng buong oras at hindi na clear na pumasok sa immigration authorities ng mga nasabing lugar. Titiyakin ng Department of Transportation na ang mga airline ay magsasakay lamang ng mga pasaherong susunod sa negative RT-PCR test before travel requirement. Exempted po dito ang mga batang may edad 3 taong gulang at pababa saan man bansa sila galing. Ang mga nasabing bata ay hindi kailangan magpakita ng negatibong RT-PCR test result bago mag-board unless symptomatic. Susundin ng mga minor na galing sa green list ang mga testing at quarantine protocols ng magulang or guardian na kasama nila sa biyahe regardless of the minor's vaccination status and country of origin. Pumunta naman po tayo sa yellow list o yung mga nasa moderate risk countries.
Ito naman ang protocols ng mga pasaherong nasa yellow list na papasok sa Pilipinas. Para sa mga fully vaccinated, kailangan nila magkakuha ng negative RT-PCR test 72 hours bago sila umalis sa bansa kung saan sila galing. Pagdating ng Pilipinas, kailangan nila mag-facility-based quarantine at mag-RT-PCR test sa ika-5 araw, with date of arrival being the first day. Kahit mag-negatibo ang kanilang resulta sa RT-PCR test, kailangan nila mag-home quarantine until their 14th day from date of arrival. Para naman sa unvaccinated, partially vaccinated, or individuals whose vaccination status cannot be independently validated na galing sa yellow list, kailangan nila mag-RT-PCR test taken within 72 hours prior to departure from country of origin. Pagdating ng Pilipinas, kailangan din nila mag-facility-based quarantine at mag-RT-PCR test sa ika-7 araw, with the date of arrival being the first day. Kahit mag-negatibo ang kanilang resulta sa RT-PCR test, kailangan nila mag-home quarantine until the 14th day from date of arrival. Titiyakin na naman po ng Department of Transportation na mga airline ay magsasakay lamang ng mga pasaherong susunod sa negative RT-PCR test before travel requirement. Exempted po dito muli ang mga batang may edad 3 taong gulang at pababa saan mang bansa sila galing. Ang mga nasabing bata ay hindi kailangan magpakita ng negatibong RT-PCR test bago mag-board unless symptomatic. Susundin naman ng mga menor de edad na galing sa yellow list ang testing at quarantine protocols ng magulang or guardian na kasama nila sa biyahe regardless of the minor's vaccination status and country of origin. Pumunta naman po tayo sa red list o yung mga tinutukoy na high-risk countries, territories, and jurisdictions. Hindi po pinapayagan ang inbound international travel ng mga taong galing o nanggaling sa red list within 14 days prior to arrival to the Philippines anuman ang kanilang vaccination status. Tanging mga Pilipino lamang pabalik ng bansa via government or non-government initiated repatriation at mga nasa bayanihan flights ang pinapayagang makapasok, subject sa sumusunod na entry, testing at quarantine protocols. Para sa mga passengers na fully vaccinated, kailangan nilang magpakita ng negatibong RT-PCR test taken within 72 hours prior to departure from country of origin. Kailangan din nilang mag-facility-based quarantine at mag-RT-PCR test taken on the 7th day. Maaari lamang silang payagang ma-discharge sa facility matapos lumabas ang kanilang negatibong resulta ng kanilang RT-PCR test. Ngunit, kailangan pa rin nilang mag-home quarantine until their 14th day with date of arrival being the first day. Again, para yun sa mga fully vaccinated. Para naman sa mga unvaccinated, partially vaccinated, or individuals whose vaccination status cannot be independently validated na galing sa red list, kailangan nilang magpakita ng negatibong RT-PCR test taken within 72 hours prior to departure from country of origin. Sasailalim din sila sa mandatory facility-based quarantine sa loob ng 10 araw with RT-PCR test taken on the 7th day at maaari lamang silang payagan ma-discharge sa facility matapos makumpleto ang kanilang 10-day facility-based quarantine. Kahit magnegatibo ang resulta ng kanilang RT-PCR test, kailangan pa rin po nilang mag-home quarantine until their 14th day with the date of arrival being the first day. Susundin muli ng mga minors na galing sa red list ang testing at quarantine protocols ng magulang o guardian kasama nila sa biyahe regardless of the minor's vaccination status and country of origin. Exempted po dito ang mga batang may edad 3 taong gulang at pababa saan man bansa sila galing. Ang mga nasabing bata ay hindi kailangan magpakita ng negatibong RT-PCR test result bago mag-board unless symptomatic. Hindi naman may tuturing na galing o nanggaling sa red list ang mga pasaherong nag-transit lamang sa red list na namalagi lamang sa airport ng buong oras at hindi na clear na pumasok ng immigration authorities ng mga nasabing lugar. Pagdating ng Pilipinas,
ang mga pasaherong nag-transit sa red list ay susunod sa pinairal na testing at quarantine protocols. Dumako naman po tayo sa mga dokumentong kailangan ipakita para ma-validate ang vaccination status. Una, sa mga OFWs at kanilang mga asawa, anak at mga magulang na kasama nila sa biyahe, na nabakunahan abroad. Maaari nilang ipakita ang kanilang national, digital, or physical vaccination certificate ng foreign government kung saan sila nabakunahan nang hindi kinakailangan ng reciprocity agreement. Para naman sa mga Pilipino na hindi OFW na nabakunahan sa Pilipinas o sa abroad at mga dayuhan na nabakunahan sa Pilipinas, maari nilang ipresenta ang kanilang VaxCert.PH Digital Vaccination Certificate or yung Bureau of Quarantine World Health Organization issued International Vaccination or International Certificate of Vaccination or Prophylaxis or ICV ang tawag dito, or di kaya yung National or State Digital Certificate mula sa foreign government kung saan sila nabakunahan na tumanggap ng VaxCert.PH sa ilalim ng Reciprocity Agreement unless otherwise permitted ng IATF. Sa mga dayuhan na bakunahan abroad, kailangan ipakita nila ang WHO-issued ICV or yung National State Digital Certificate ng foreign government na tumanggap ng VaxCert.PH sa ilalim ng Reciprocity Agreement unless otherwise permitted by the IATF. Samantala, pinapaalala namin, pinagbabawal ang inbound travel ng mga batang walang kasama. Hindi pinapayagan makasakay ng eroplano ang lahat ng unaccompanied minor Filipino citizens galing sa red list. Except if such minors are returning through the repatriation program of the national government or through a non-government initiated repatriation and bayanihan flights. Pagdating sa Pilipinas, ito turn over ang repatriated minors sa Overseas Workers Welfare Administration, house parent, who in coordination with the Department of Social Welfare and Development, DSWD, shall ensure the minor's safety and observance of quarantine protocols. Hindi naman pababalikin sa port of departure ang unaccompanied minor Filipino citizens na lumapag sa ating airport kahit na may pagbabawal. Sila ay ito-turn over lamang sa authorized DSWD officer who can ensure their safety and observance of quarantine protocols. But this is without prejudice to penalties na ipapataw sa mga airline that allowed them to board as provided in the applicable laws and rules, including those issued by the Department of Transportation and its attached agencies. Allow me to reiterate to all those who plan to come home during the holidays, we humbly request your patience as we in the IATF continue to make modifications to our protocols. These are all being done in response to evolving situations around the world. Ang punot dulo po nito is we want to keep our people safe and we will do what is necessary to achieve that. Nagkaroon din ng desisyon ang IATF kung saan pinapayagan ang operasyon ng sabungan at traditional na sabong na nasa ilalim ng Alert Level 2. Kung walang pagtutol dito ang mga LGUs or lokal na pamahalaan kung saan gaganapin ang sabong. Ang pagpayag na ito ay subject sa mga sumusunod na protocols. Una, maximum of 50% venue capacity ng tanging mga fully vaccinated lamang. Pangalawa, kailangan fully vaccinated din po ang lahat ng on-site workers or employees. Pangatlo, cashless
ang pagtaya o betting. Tanging technology-based platforms ang pinapayagan. Ibig sabihin nito, walang palitan ng pera sa sabungan at walang oral placing of bets. Hindi na pwedeng tumaya na nagsisigawan o nagsasalita. Pang-apat at panghuli, dapat mahigpit po ang local government units sa pagpapatupad ng minimum public health standards at technology-based betting. At dapat mahigpit ang pag-monitor nito ng Department of the Interior and local government. We enjoin LGUs that will allow the resumption of cockfighting operations to strictly enforce and implement these protocols and to shut down operators that fail to adhere to minimum health standards. Sa usaping bakuna, naitala kahapon ang pinakamalaking vaccine arrivals sa loob ng isang araw. Ayon sa National Task Force Against COVID-19, nasa 8 milyong doses ng COVID-19 vaccines ang natanggap ng Pilipinas. Kasama rito ang 1,512,000 doses ng Moderna na donasyon ng France at Spain. 2 million doses ng Sinovac na donasyon ng China. 1,778,400 doses ng Janssen na donasyon ng Sweden at Austria. At 945,600 doses ng Janssen na dumating ng Hapon at 2,011,200 doses ng Janssen na dumating kagabi na parehong donasyon ng the Netherlands. We extend our gratitude to the governments and the people of France, Spain, People's Republic of China, Sweden, Austria, and the Netherlands. Maraming salamat po sa inyo. Ulitin ko po, nandiyan na po ang bakuna sa mga di pa bakunado para po ma-enjoy talaga natin ang holiday season with our loved ones. Protect yourselves and your families by getting vaccinated. Now na. Pumunta naman tayo sa COVID-19 update. Patuloy na gumaganda ang COVID-19 situation sa bansa. Una, nasa 235 ang mga bagong kaso. Ayon sa December 14, 2021 COVID-19 Case Bulletin ng Department of Health. Ito na po ang pinakamababang na italang bagong kaso sa taong 2021. Pangalawa, below 1% po. Nasa 0.9% ang positivity rate ng Pilipinas. Pangatlo, 97.9% naman ang porsyento ng gumaling. Nasa mahigit 2.7 million na po ang naka-recover. Pang-apat, nasa 1.77% naman po ang ating fatality rate at ito ay nananatiling mas mababa sa 2% global average. 10 ang naidagdag sa bilang ng mga pumanaw dahil sa coronavirus. At panglima, nasa below 25% naman ang ating hospital utilization rate. Sabi ng Department of Health, halos kalahati ng mga ospital sa buong Pilipinas ay walang inadmit na pasyenteng may COVID-19 mula December 5 to December 9. Narinig ninyo sa amin kahapon ang ginagawa nating paghahanda ng national government kaugnay ng severe tropical storm ODETTE. As of 11 a.m. today, December 15, signal number 2 po ngayon ang eastern portion ng Surigao del Norte at Surigao del Sur. Naka-flash sa inyong screen ang mga lugar na under typhoon signal number 1. Ang mga residente na naninirahan sa mga lugar na natukoy na highly susceptible sa mga hazards
ay pinapayuhan na sundin ang evacuation at iba pang instructions mula sa kanilang local officials. Para sa mga bumabiyahe, pinapaalala namin na nananatiling suspendido po ang land travel ng mga sasakyan papuntang Visayas at papuntang Mindanao. Epektibo noong December 13, 2020, 6 p.m. pa. Ito ay mananatiling suspendido hanggang malift ang tropical cyclone warning signal. Samantala, ang biyahe papuntang Catanduanes at Masbate ay suspendido rin. Ito'y epektibo December 14, 2021, 9 a.m. Ito'y mananatiling suspendido hanggang malift po ang tropical cyclone warning signal. The Civil Aviation Authority of the Philippines, CAAP, Operations Center is currently monitoring the typhoon movements and airport conditions. CAAP is also assessing possibility of suspending air traffic operations on areas expected to be affected by the typhoon. Samantala, bukas pa po ang ating mga pantalan pero ang mga biyahe sa mga ODETTE affected areas ay suspendido base sa Philippine Coast Guard advisory. On other matters naman po, our economic managers through the Development Budget Coordination Committee or DBCC have adjusted our growth target for 2021 to 5.5% from its previous forecast of 4 to 5%. This comes after our strong performance in the third quarter and the significant decline in the number of COVID-19 cases as a result of our accelerated vaccination drive. They say, and I quote, "As we continuously relax restrictions and increase mobility, economic performance is expected to accelerate further in the last quarter of the year." End of quote. Similarly, the Asian Development Bank or ADB raised its economic outlook for the Philippines in 2021 and 2022. According to the Asian Development Bank Outlook 2021, the Philippines is expected to grow by 5.1% in 2021 and 6% in 2022. The ADB says, and I quote, "Growth momentum has clearly picked up on the back of the government's vigorous drive to vaccinate Filipinos against the COVID-19 virus." End of quote. A number of economists from the private sector have likewise upgraded our economic growth outlook for 2021. You can see these on the screen. Kasama po dito ang Goldman Sachs Economics Research, ang S&P Global Ratings, Pantheon Macroeconomics, Fitch Solutions, Capital Economics Asia, at ang DBS Group Research. Dito po nagtatapos ang aking presentation. Makakasama natin ngayong hapon si Dr. Shirley Gigi Domingo, ang Vice President for Corporate Affairs at spokesperson ng PhilHealth, who will discuss some recent developments in PhilHealth. Doc Gigi, go ahead. Good afternoon po sa lahat. Good afternoon, Secretary Nograles. And una sa lahat, I thank you po for inviting me to this press briefing. No? I was informed that the issue here to be discussed and clarified by PhilHealth is the issue of the hospitals in Iloilo that has signified their intention to disengage with PhilHealth. So first of all, let me reassure our members or the population, since lahat po ng Filipino ay member na po ng PhilHealth under the Universal Health Care, that PhilHealth is on top of the situation by implementing strategies to fast-track funds to our hospitals. Kasi the issue here is delayed payments of PhilHealth reimbursements to these hospitals. And it's not all payments, all cases, but the COVID cases. So yun lang po ang ating issue with our hospitals. It's the COVID cases po. So let me reassure the public that PhilHealth is implementing reforms to fast-track or expedite
the release of much-needed funds to our hospitals through a mechanism called the debit credit payment method. Etong method po nito ay binibigay po natin yung cash equivalent to the amount of claims, good claims that are with us, minus of course the tax, to the hospitals while we are processing the claims that are with us. Secondly po, we are continuously reaching out to these hospitals through our regions and even through our national government, national office, head office, which is headed by our President, Attorney Dante Gueran. We are implementing several reforms and continuously reaching out to these hospitals to avert any situation that will not be good for our members. Let me also dispel the notion that PhilHealth is not paying its claims, when actually we have paid since January 2020 to date, we have paid around 165 billion in claims reimbursements. As I said, let's isolate the issue. It is the delay in COVID claims. So aside from that, we have released also 11.04 billion through the DCPM method, and specifically to these hospitals in Iloilo, we have released 1.6 billion in claims reimbursement from January 2020 to date. Okay, now another issue that was brought up is the return to hospital claims. These are claims that were returned to hospitals because of deficiencies. Let me assure you that we do this because we are in keeping with our responsibility to safeguard the interests of our members and to protect the funds that are given to us. These are public funds kasi. Kaya dapat protektahan natin to. Kaya lahat po ng claims na pumapasok sa amin ay binubusisi po natin yon bago mag-release ng payment doon sa ating mga providers. Dahil kung may makita tayong deficiencies, ay kailangan po ibalik natin sa kanila para magkompleto nila yung deficiencies at ibalik po sa atin. So yun po, let me reassure also that we have enough funds to pay for the liabilities or to pay for the claims of our members that are coming into PhilHealth. As of June this year, we have 158 billion in reserve funds. Our cash flows are okay. No, we are able to. Our cash is enough to pay our liabilities, which are the claims, and therefore the issue of money is not a problem. So may I reassure our members that we have enough cash to be able to pay for the benefit availment that when you go to hospitals and other providers during your medical needs. So lastly, may I say that we would like to call on our hospital providers that sana ay i-avail nyo po itong DCPM na ito. Marami pong challenges talaga dala nitong pandemic na ito ang pag-process ng claims dito sa PhilHealth. And therefore, na-conceptualize po natin ang DCPM na ito para mabigyan kayo ng funds na kailangan nyo po. Alam po natin na kailangan ng mga ospital ang mga funds ngayon, panlaban po dito sa pandemic dito. At yun po ang naisip natin, yung DCPM. Maraming ibang issues kayo na bring up sa amin tungkol sa DCPM, ina-address po natin yon. Katulad ng mga undertaking, ina-address na po natin yon. And lastly, I would like to tell our members that PhilHealth is committed to its mandate to make sure that when you avail of the services, ay meron pa kayong makaka-avail po kayo. Yan po yung ating mandate to provide you with your much needed benefits pag mangailangan po kayo. So yun po, salamat po. Maraming salamat, Doc Gigi. Please stay on board for questions from our friends from the media. And with that, I would like to segue now to Yusek Rocky for the Q&A portion.
Yes, thank you, Secretary Nograles. Good afternoon din kay Doc Gigi. Ang una pong tanong mula kay Michael Flores ng AFP, when you say daw po the President plans to retire from government, does also means he's retiring from politics in general? Well, the President is retiring from government after he ends his term sa June 30, 2022. As you know, he has withdrawn his candidacy for Senate, and he plans to retire from government after more than 4 decades of public service. What he will do after that, syempre as a retired government worker, siya po ay pabalik na sa kanyang private life and spend time with his family, become obviously a private citizen of the Republic of the Philippines with all the rights, enjoying all rights as a private citizen of the Republic of the Philippines. Apo. Ang susunod pong tanong mula kay Evelyn Quiroz ng Filipino Mirror, can you give us a hint of the real reason why the President withdrew his Senate candidacy? It's really to spend time with his family, no? After more than 4 decades ng serbisyo sa taong bayan, no? For more than 4 decades of public service, mula sa pagiging sa prosecution service as prosecutor, no? All the way up to being a mayor, vice mayor, a member of Congress, back to vice mayor, then now as President of the Republic of the Philippines. Now he wants to spend more time with his family. Apo. From Joel Peleño of DWIC, South African researchers confirmed that based on their new details, the vaccines provide less protection against the Omicron variant. But they still see indication na mas milder pa rin ang symptoms ng Omicron compared to the previous na mga variant. Kung less ang protection ng mga vaccine against Omicron, paano na lamang ang mga unvaccinated? Maaring magiging severe ba ang effect ng variant na ito sa kanila or still mild pa rin? With regard to severity ng Omicron variant, we are still currently collating the data. The WHO is currently collating all information at magbibigay sila ng update as regards yung severity ng Omicron variant, no? So wala pa talagang conclusive findings in terms of severity. Pero totoo po 'yon, no? Pag unvaccinated kayo, mas mataas obviously ang magiging banta, no? Sa inyong kalusugan at maging sa buhay ng mga unvaccinated. Kaya patuloy pa rin po ang pagsusulong natin ng vaccination dito sa ating bansa to fully protect our citizens, para fully protected po ang lahat ng Pilipino, lahat ng pamilya ng ating mga kababayan. Kaya napaka-importante po nito. And then, apart from vaccination, importante pa rin po yung minimum public health standards. So kahit bakunado po kayo, hindi naman ibig sabihin na fully protected ka na kung hindi mo susundin din ang minimum public health standards. So it's always mask, hugas, iwas, plus bakuna. Hindi po pwedeng hiwa-hiwalayin yan, hindi po pwedeng i-individualize yan. Kailangan all of that taken together para mas mataas po ang protection ninyo at ng inyong pamilya. Thank you, Secretary. Can we go now to Mela Lesmoras ng PTV? Hi, good afternoon, Secretary Nograles, kay Dr. Domingo at kay Yusek Rocky. Secretary Nograles, unahin ko lamang po yung issue hinggil sa alert level system. Can you please elaborate bakit po nagpasya ang IATF na panatilihin yung alert level 2 given na sobrang baba na rin ng mga kaso ng COVID-19 sa bansa? At meron pa po ba kayong napag-usapan na ibang patakaran ngayong Pasko na paiiralin o ilalabas ang IATF? Yung sa panahon ng Kapaskuhan, no? Nandyan pa rin naman po yung guidelines natin for alert level system. So, ang nangyari sa IATF kahapon sa aming meeting ay kasi pilot
pa rin yung implementation dati ng alert level system, no? So very clearly now, fino-forgo na po natin yung dating community quarantine system or classifications. Now we are fully implementing now yung alert level system sa buong Pilipinas. So titingnan natin ngayon ang ano yung mga do's and don'ts at guidelines mula sa alert level system, no? Alert level system 2 ang buong bansa. So dapat maliwanag para sa lahat ng mga LGUs, lahat ng mga provinces, cities, highly urbanized cities and independent component cities hanggang sa barangay, maliwanag sa kanila ang mga do's and don'ts for alert level system 2. Pagdating sa Kapaskuhan, syempre, titingnan natin yung alert level system 2 at para ma-remind ang ating mga kababayan, meron pong mga reminders ang Department of Health at ang PCOO na nakikita po natin dito sa PTV at maging sa ibang mga kasamahan natin, ang kaibigan natin sa KBP ay tumutulong rin na ipalabas yung mga reminders na yan. Now, ang tanong, bakit alert level 2 pa at hindi pa tayo nag-alert level 1? Well, we are being very cautious because ito nga yung banta ng Omicron na nakikita natin sa ibang mga lugar, mga bansa, territories and jurisdictions na may positive na Omicron, lalo na local transmission ng Omicron, pataas ng pataas, no? Ang bilang ng COVID cases doon. At marami pa tayong hindi nalalaman tungkol sa Omicron. Plus, hindi pa namin talagang totally na-finalize ang mga parameters for alert level 1. Kung titingnan po natin yung guidelines for alert level 1, parang halos ma-open na ang lahat. But everybody will continue practicing minimum public health standards. So, hindi pa talaga tayo ganun ka-confident to open up places for alert level 1 because we need to still ramp up our vaccination. Kaya nga po meron tayong National Vaccination Days, number 1. Number 2, tandaan po natin, marami rin po tayong mga kababayan ang uwi dito sa ating bansa ngayong December. So we're being cautious at tama rin naman na dapat cautious muna tayo right now. Anyway, as we see it, yung economic numbers naman natin ay maganda. Yung employment numbers natin maganda din, gumaganda na rin. Yung hunger, poverty numbers natin mababa na po. So with alert level 2, we're confident na nasa-secure natin ang health and safety ng ating mga kababayan but safely reopening our economy at marami na rin po ang nakakabalik ng trabaho. So because we want to keep it that way, ang desisyon ng IATF is hanggang December 31, alert level 2 po tayo lahat. Pag-usapan namin muli ano mangyari for January 1 to 15. Opo. At dito lamang, Secretary Nograles, naman sa naging pasya nga ng pag-withdraw ni Pangulong Duterte, may we know, ano po kaya yung nag-trigger sa kanya para mag-decide na mag-withdraw na at paano naman ito makaka-apekto sa kanyang quality of service sa kanyang nalalabing panahon sa termino? Well, gaya ng na-release namin na statement, no? Unang-una, it's because the President wants to spend time with his family after more than 4 decades of public service. Number 2, dahil po hindi na siya kandidato for any position this coming elections, he can focus now on he can focus more on the COVID response. He can focus more on safely reopening our economy. He can focus more on continuing, if not even stepping up, more of the public service, lahat ng mga pagbabago, lahat ng mga magagandang mga programa na nasimulan niya, ay kaya na niyang mas lalo pa niyang masigurado na these are all put in place and implemented towards the end of his term as President. And more importantly, na makakonsentrate na rin din po siya unhampered on ensuring na we will have peaceful, transparent, and fair elections this coming May 2022.
Opo, at manghuli na lamang, Secretary Nograles, kailan po kaya mag-aanunsyo si Pangulong Duterte kung sino na yung bago niyang i-endorsong kandidato, or baka meron na po ba kayang bagong i-endorso na kandidato? Abangan na lang po natin sa tamang oras at panahon ay magsasalita si President Duterte tungkol po dyan. Okay, maraming salamat po, Secretary Nograles, Dr. Domingo at Yusek Rocky. Thank you, Mela. Let's go back to Yusek Rocky for other questions from Yes. the Thank media. you, Sec.KARLO. Ang susunod pong tanong mula po kay Red Mendoza ng Manila Times para po kay Doc Gigi Domingo. Ano po ang ano na ang mga paraan ng PhilHealth para hindi madagdagan ang mga hospital na may balak ng kumawala sa ahensya dahil daw po sa mga hindi nabayarang mga pagkakautang na ito? Doc Gigi? Ay, Doc, naka-mute yata po. Oo, sorry. Una sa lahat, gusto ko po sabihin sa inyo, wala po tayong natatanggap na official notice from hospitals that they will disengage by next year. We heard that the 7 hospitals, through their announcement, will plan to disengage. But wala pa tayong natatanggap na official notice po. Now, ano po ginagawa natin? As I said, yung issue po natin dito ay delayed in COVID claims. No? Kaya mag-release po tayo ng third wave of DCPM. The third wave of DCPM will be offered nationwide na po as long as the hospitals are managing a COVID claim. As long as they're managing COVID cases po, they are included in the qualified hospitals to avail of the DCPM-3. And dati po 60% binibigay natin, ngayon ay 80% of the amount computed na po ang binibigay natin para ma-expedite lang ang funds na ito sa mga hospital. Opo. Doc Gigi again and kay Secretary Carlo na rin po, mula pa rin po kay Red Mendoza ng Manila Times, kinuwestiyon po ng COA ang sinasabing IRM payments na may halagang 15 billion pesos dahil daw di umano ay wala raw itong legal basis ayon po sa PD 1445 o ang Government Auditing Code kung saan bawal daw ang advance na pagbabayad sa mga serbisyo o material na bagay na walang approval mula sa Pangulo. Ano po ang reaksyon ng PhilHealth dito at may reaksyon din po ba daw ang palasyo dito? Unahin muna natin si Doc Gigi. Salamat po. Salamat po also for the question po. PhilHealth maintains that we have legal basis to implement the IRM. May provision po tayo doon sa RA 7875 as amended that PhilHealth can implement provider mechanisms such as global budget and other payment mechanisms that we see fit will benefit the members. Global budget po, ito ay isang kabuuan na payment based on some criteria. And it is a prepayment po, katulad ng IRM. Secondly, sa Universal Healthcare Law, ay meron po nakasulat rin doon that we should shift to prospective payments. No? Prospective, yung hindi pa nagagawa yung serbisyo, binabayaran na natin sila. Pero yan nga, katulad ng global budget nga. So nandun rin po yon sa Universal Healthcare Law. So para sa atin po, ay yun po yung binibigay natin as legal basis to implement the IRM. Okay. Thank you, Yusek Rocky. Opo. Susunod po. Can I just add, no? But in relation to that, Ren, we also requested a post facto approval from the President from Malacanang para dito sa IRM na ito. Thank you. Opo. Thank you, Doc Gigi. Susunod pong tanong, Secretary Carlo, si Joe Montemayor ng Malaya, pero natanong na po ni Meriles Moraes yung kanyang unang tanong. Yung second question niya, with the recent developments, are there concerns that some PDP members might leave and transfer to other parties? Yung PDP laban will continue to support President Rodrigo Duterte in this decision and in whatever decisions that he will have in terms of his governance, in terms of public service.
all the way up to the end of his term as president, PDP Laban will continue to stand by the president. And PDP Laban will also continue to be the dominant political party based on law and jurisprudence. It will continue to be the dominant political party for the 2022 national and local elections. Opo. May pahabol lang po tanong si Sam Medenilla ng Business Mirror Secretary Carlo. May projection po ba ang economic managers kung ano ang magiging impact sa economy in case po ma-declare na ng alert level 1 ang some parts ng bansa? Wala pang nare-report sa amin sa IATF in terms of ano yung projections niya. Yung current projections ng DBCC is based obviously on what is happening on the ground presently, no? Wherein alert level 2 tayong lahat. But until siguro January, then perhaps dun pa siguro mafa-factor in if ano yung maging effect nun or full effect ng alert level 1. But as we see it, under alert level 2, maganda naman ang lahat ng nakikita nating economic numbers, pati ang mga projections, and not only in the Philippines but even internationally, no? As stated or as we already reported, ay marami na po mga top economic forecasters have already given plus projected forecasts for the Philippines at the end of 2021. And we hope na tuloy-tuloy nito up to 2022 as forecasted by many economic experts. Thank you. Last question lang po mula kay Jopel Peleño ng... Go ahead, Yusek Rocky. Opo. May dalawa lang pong tanong na pahabol si Jopel Peleño ng DWIC. Natanggap na po ba ng Palace yung copy ng ratified bill from Congress regarding po sa 2022 proposed national budget? At kailan po kaya ito malalagdaan ng Pangulo para daw po maging ganap na isang batas? Opo, as na-monitor po namin na nagkapirmahan na po, no, ng mga miyembro ng Bicameral Conference Committee, nilagdaan na po nila. Pagkatapos po niyan ay it has to be brought back to their respective houses for its ratification in the House of Representatives and in the Senate. Then pagkatapos po niyan ay ipapadala nila sa Malacanang. So as of the moment, hindi pa namin tatanggap, but we will continue to monitor it. Kung kailan lalagdaan ni Pangulong Duterte, syempre meron po yung proseso. Dadaan po yan sa proseso, pero sa lalong madaling panahon dahil napaka-importante pong ma-approve natin ang 2022 national budget. Thank you, Secretary Carlo. Thank you, Yusek Rocky. Let's go to Maricel Halili ng TV5. Hi, sir. Magandang hapon po, Doc and Yusek. Good afternoon. Sir, you mentioned earlier that President Duterte wants to spend more time with his family and to focus on COVID response. If that's the case, why did he file COC in the first place? I mean, does it confuse the public considering that not only him, but also other politicians or other aspirants change their minds often? Siyempre, marami sa ating mga kababayan, mga kapartido ni Pangulong Duterte at maging sa ibang partido ay nagkumbinsi sa kanya na dapat ay pagpatuloy niya ang kanyang serbisyo. Kaya siyempre maraming iniisip si Pangulo kung saan ba siya tatakbo. So maraming mga suggestions, mga recommendations, maraming tumutulak talaga sa kanya na wag muna mag-retire, na tumakbo siya, no? At magpatuloy sa kanyang public service, no? Despite the fact na, again, as I said, more than 40 years na, 4 decades na po siyang naninilbihan sa publiko. But as with filing, as with running for any position, it all boils down to personal decision talaga ng isang tao, ng isang kandidato. At the end of the day, after giving it much thought, the President decided na mag-retire na lang from government, no, and concentrate on the family, no. So even after he filed, di ba, marami rin mga
kandidato, mga political parties are already endorsing him for Senate. So marami talaga, nandun talaga yung pressure na gusto nilang magpatuloy si Pangulong Duterte. But at the end of the day, it's always a personal choice for anyone who runs or files candidacy in whatever position. So at the end, naging personal decision din ni Pangulo na at the end of the day, he wants to spend more time with his family. But sir, yesterday, just hours before President Duterte filed his statement of withdrawal, his daughter, Mayor Sara Duterte, who's also running for Vice President, endorsed him for Senator. Ano pong nangyari? Hindi po ba na-inform si Mayor Sara that her father will be withdrawing from the presidential race? Nag-uusap po ba sila? I think ang titingnan na lang natin dyan yung huling statement ni Mayor Sara after the President withdrew his candidacy for Senator. At ang sabi po ni Mayor Sara is she will support the President's decision. But how is their relationship, sir? Are they in talking terms? They're in talking terms. The relationship is father and daughter. As with fathers and daughters, they will always love each other. As a father loves a daughter and as a daughter loves a father. Sir, kanina meron pong nilabas na pahayag si former Senator Bongbong Marcos. He said that the withdrawal of Senator Bongo from the presidential race reinforces this current signals the consolation of administration forces to BBM Sara unit team. Meron po bang ibinigay na dahilan ng administration for former Senator Marcos to think like this? Well, as far as PDP Laban is concerned, nag-issue po ng statement ang PDP Laban that they will stand behind the President in whatever decisions he has in terms of public service at hanggang sa dulo ng kanyang term. The President has given his reasons for withdrawing. So hanggang dun lang. Sir, panghuli na lang po, how will the decision of the President and the decision of Senator Bongo affect the candidacy of the members of PDP Laban, especially those who are included in the senatorial slate? Well, considering na supposedly ruling party ang PDP Laban. Well, PDP Laban will continue to be a force to be reckoned with because PDP Laban will continue to be the dominant political party for the 2022 national and local elections as provided by law. Siya pa rin po ang dominant political party. But sir, doesn't it show the weakness of on the side of PDP Laban considering that, well, two of the highest officials of PDP just withdrew? Well, titingnan na lang natin no, yung composition ng PDP Laban. Even in the local level, province, city, municipality level, even district level, no? Marami, karamihan ng mga miyembro ng PDP at nag-file under PDP are incumbents, are second-termers, third-termers, comebackers even. So mabibigat na mga public officials ang tumatakbo under PDP Laban. Kaya PDP Laban will continue to play a big part as the dominant political party for 2022 national local elections. Okay, marami pong salamat, Secretary. Thank you. Let's go to Trisha Terada of CNN Philippines. Hi, good afternoon, Sec.KARLO, and to Dr. Shirley. Sir, first question for you na lang from my colleague George Cahiles. Yung concern lang po kasi for OFWs, we've been trying to reach out to OWA, but we're not getting a response as of the moment. So I think the question was for IATF. Ano po ba yung solutions na tinitignan natin when it comes to the lack of quarantine facilities for OFWs? Because we've been seeing pictures, sir, that they're really in dire need of help. May mga cases na nawawalan ng tubig, and yun nga po yung sa iba, kulang daw po talaga yung facilities for arriving OFWs. Yes, that's the reason why binalik natin yung green list, no? So for the green list countries, upon consultation with our health experts, mataas naman ang kumpiyansa na ibabalik natin dun sa dating green list protocols.
So for green list countries, mas mababa na po yung number of days for quarantine because yung testing niya for fully vaccinated, di ba, nasa third day na. So ganun, dinivide na nun. Before it was only yellow list protocols, now we've divided it into back to green, yellow, and red. That will release some pressure in terms of the number of days of quarantine, although importante pa rin yung home quarantine. So i-endorse namin sa LGU to make sure, ang LGUs will make sure na they really follow the home quarantine protocols, no? But that will medyo loosen up a bit, no? Dun sa mga facility-based quarantines na kinakailangan. Number one. Number two, yung constant coordination with the Department of Transportation, pati yung mga airlines, to make sure na maganda yung spacing din nung pagdatingan ng mga flights from abroad. No? Then number three, yung coordination also with our bayanihan flights, government and non-government repatriation flights. So it's really a lot of coordination that has to happen on the ground between and among different agencies. Pero malaking bagay na yung binalik natin yung green list protocols. So sir, bali yung pagbabalik po ng green list protocols, yun na po yung response ng IATF sa proposal po ng OWA to shorten the quarantine period of arriving OFWs. Tama po ba? Yes, it will relieve a lot of the concerns in the ground because retaining the yellow list protocols for all except red, magkakaroon na ng higher capacities, no, ang facility kasi mas mabilis na yung magiging turnover ng incoming and outgoing sa mga facilities without sacrificing yung health and safety ng lahat. Pero sir, paano po planong tugunan ng IATF yung parang hindi pa rin po na-address na concern or kumbaga may mga cases pa rin po na yung facility na tinutuluyan ng mga OFWs natin or I would say in poor condition. Like halimbawa may mga facilities daw po na kinukulang ng tubig and sobrang liit lang po talaga for them to even move around. Well, these are operational issues that OWA has given us, pati yung the different agencies also has given the assurance that they will address these issues, no? May mga pangilan-ilan po yan. These are operational issues that OWA has assured the IATF and with the help and assistance of the concerned agencies ay i-address po yung mga ganyan mga particular issues. This is not common to all. These are just particular issues for particular facilities, pero may assurance po na ayusin po lahat. Great. Thank you very much, Spokes.KARLO. Sir, can I just please go to Dr. Shirley? Very quick na one question now. Go ahead, Doc Gigi. Go ahead with your question. Hi, Doc. Good afternoon. For perspective lang po, bakit po natatagalan yung COVID-related claims and how and why is it taking time for PhilHealth to adjust po kahit po almost 2 years na po tayo into the pandemic to kumbaga thresh out or to figure out how we can really speed up the process for claims po? Okay, thank you for that question. No? First of all, kaya nadidelay yung COVID claims because of some policy issues. Policy meaning, for example, there was some issue about paying confirmed and probable cases. Our policy was to pay for confirmed and probable, which was the issue earlier in the pandemic, di ba? There were some probable, but if you have these certain conditions, it is considered a case pa rin. Nagka-issues to. As we all know, meron ibang nakasuhan from PhilHealth for paying na dapat hindi nabayaran because hindi naman COVID case. No, because there was no positive RT-PCR. So these are policy issues that we had to settle. And there were also some issues that's above PhilHealth, katulad ng payment ng remdesivir and other medicines which were not in the PNDF. So the issues were, should we pay for this? Wala sa PNDF, that's against the law actually for PhilHealth, which as government agency, we should not pay any claim
or medicines that are not in the PNDF. So there were several others policy issues, no? And inisa-isa po natin yun. Sabihin ko sa inyo, tinutukan po talaga yan ni President Attorney Geran po at inupuan ng EXECOM at iniisa-isa po namin lahat ng policy issues na to para mapabilis yung claims. Secondly, talaga naman naapektuhan, just like any other organization, ang PhilHealth dito sa pandemic. Yung human resource natin, our claims went up from around 30,000 maybe 4 years back a day. Ngayon ay 39,000 a day ang tinatanggap nating claim. So talagang tumaas without the equivalent increase in human resource, plus maraming na-isolate, na-quarantine, nagkasakit. We had unfortunately some people who passed away because of COVID then. Some people, we had to follow IATF guidelines of 30% only in the office or 50% in the office. Of course, we let them work at home, pero iba po yung condition. Wi-Fi was slow and all that. Ganun po yun. There were so many challenges po ng pandemic. But as we said, we tried to implement lots of reforms. Katulad na in-augment natin ang human resource doon sa ating mga claims processing units. We streamlined processes. No? Yung claims processing, in-streamline po natin yun from several steps, mga 20 steps, binawasan na po natin yan, mga 10 steps na lang. Ganun po yun, marami po tayong ginagawa. May challenges but we have tried to overcome these challenges. Do we have a commitment to hospitals? Like for example, is there any specific deadline from the end of PhilHealth kung kay halimbawa po kapag nag-claim sila, nag-file sila for reimbursement or claim, mabibigay po agad yung kailangan nila for a certain time frame? Well, under the law, we are allowed 60 days to process claims po. No? Kaya na we are implementing itong DCPM 3 nationwide. And yung inclusion po nito, lahat po ng claims starting January 2020 up to August 21, 2021, for claims that are more than 60 days with us, ay babayaran na po natin yon through the DCPM 3. And na-mention ko earlier, DCPM 1 and 2, we paid only 60% of the amount while we are processing. Para kung may RTH denied, ay ma-charge dun sa 40%. But this time, 80% na po ang i-release natin kaagad sa mga hospitals while we are processing claims. All right. Thank you very much, Dr. Shirley. Thank you also to CABSEC Nograles and to USEC Rocky. Salamat din po. Thank you, Trisha. Let's go back to USEC Rocky if you have other questions. Meron pa ba? Secretary Nograles, wala na po mga tanong sa mga kasama natin sa media. Thank you, Yusek Rocky. Advance Merry Christmas sa iyo at sa buong team. Thank you. At maraming Thank you, salamat. Secretary. Maraming salamat din po kay Dr. Gigi Domingo of PhilHealth. And Merry Christmas din po sa inyo. Thank you po at Merry Christmas na rin po sa inyo. God bless po. Sa mga residente ng mga lugar na dadaanan ng bagyo, maging laging handa at maging ligtas. Huwag pong maniwala sa fake news o sa mga naririnig sa tabi-tabi. Please get weather advisory and bulletin updates from official government websites and official news channels. Samantala, bukas, December 16, ay simula na ang simbang gabi. Ituloy po natin i-observe ang minimum public health standards. Mag-mask po, hugas, iwas pa rin po tayo, lalo na nandyan pa rin yung banta ng Omicron variant. Sa mga hindi pa po bakunado, mas mainam po na mag-attend na lang po ng online or virtual simbang gabi. Mas mainam po magpabakuna na po tayo. Ingat po lahat. God bless. At Merry Christmas in advance. Ayun, so yun mga kaibigan, at yun, simbang gabi na nga pala bukas, Joshua, no? Ikaw ba'y magsisimbang gabi? Yung mga sabi nga ni Secretary Nograles, yung gusto nyo makaiwas at takot sa COVID,
lalo na yung hindi pa bakunado, pwede naman hong virtual na lang, no? Makakaganon din naman kapag simba na rin kayo noon. At pwede kayong manalangin, magdasal, kahit na nasa bahay kayo, o kahit saan lugar kayo, pwede nyo pong gawin yun, no? At about doon po sa ginawang press briefing, no? At katulad nitong aking tiya, no? Si Tia Lisa, abay, magpabakuna na po kayo, Tia Lisa. Huwag po kayong matakot dahil kita nyo naman halos lahat po ay nagpabakuna na. No, yan po ay proteksyon natin. Hindi mo masasabi. Mamaya may maligaw dyan sa siniluan. O, di ba? Hindi mo alam, meron palang gano'n, hindi ka bakunado, pwede kang mahawa ka agad. Kaya, Tia Lisa, magpabakuna ka na at huwag ka mag-alala, hindi ho masakit. No? At yun ay, yun yung mas matatanda pa yung talagang uugod-ugod na, nakita mo, nagpapabakuna pa Okay, at mga kaibigan, teka, binabati muna natin si Joey Messina, yung ating ka-buddy, no? Na dating kabady natin na naglaho, nawala, at biglang lumutang uli. Biglang. Baka nag-abroad, kaya ganun. At si Tia Imelda Rondina Lopez, sabay nanonood pala sa atin. Magandang hapon sa iyo, Tia Rondina. Tia Imelda, abay alas gabi na pala, no? At ikaw ba'y nagpabakuna na, Tia Imelda? Abay kung hindi pa, magpabakuna ka na rin dahil protection mo yan, Tia Imelda. At yan ay para may proteksyon ka sa sarili mo. At ganyan din si Orlando Pastor. Ano, ikaw ba'y bakunado na, Orlando Pastor? Abay kung hindi pa, magpabakuna ka na. Lalo ngayon, may dumating na naman bago. Ayan, sinalubong na nila sa airport. Yung pong mga vaccine, ano, yung mga ituturok pa. Abay marami Baka mamaya, kung kailan nyo gusto magpabakuna, abay wala na. Anong mangyayari? Magbabayad na kayo. Ang tanong, magkano ho pagbakuna? Sabi, mga nasa 5,000 raw ang pinakamababa ay 3,000 piso. Ang tanong, meron ba kayo? Kung meron kayo, di walang problema. Tsaka na kayo magpabakuna. Pero, mas maganda ngayon na. Kasi nandito ngayon ang virus nahandyan lalo ngayon may bago. Kung kailan kayo magpapabakuna, baka mamaya huli na. Diba? Mahirap na. Ang mangyayari, kwento na lang kayo. Kaya, Tia Lisa, abay magpabakuna na po kayo, magpasama po kayo dyan. Abay, libre naman po, huwag kayong mag-alala at yun hindi naman masakit. Kung inaalala nyo yung masakit, huwag ho kayong matakot at hindi ho masakit yun. Okay, so yun mga kaibigan at mga nga pala bukas ay ang grand meeting po ng Millennial Online TV. Ang buong staff, technician, audio engineer, ating mga anchors, reporter, ay mag-uusap-usap po kami bukas. No? At ito po'y para po sa ikagaganda palalo ng programa dito sa Millennial Online TV. At sa Biyernes po, ay abangan nyo, no? Dahil pupunta po rito sa studio natin live, ang presidente po ng grupo ng Paumbong Padyakeros. To alamin natin sa kanila, ano ba ang Paumbong Padyakeros? Kailan ba itinatag ito? At ano ang layunin ng Paumbong Padyakeros? Siyempre, mga bikers lang yan Tanong natin, meron ba silang nahihita sa mga pagbabike na ganyan? Malalaman natin yan sa Biyernes. Yan pong full episode ng pag-guesting ng Paumbong Padyakeros. Actually, na-cover ko na yan before, no ako'y nasa TV5, no naglalay pa ako, no nag-e-ere, na marami po silang mga ginawa na mga public service ang Paumbong Padyakeros. At yung kanilang ginagawa mga fundraising ay idinodonate nila sa mga poorest of the poor, no? Doon sa may bayan o sa lalawigan ng Bulacan. Hindi lang sa kanilang bayan, kasi ang Paumbong Padyakeros is talagang ang mother unit ay doon po tinatag sa Paumbong. Pero nagbibigay sila ng public service sa iba-ibang bayan, lungsod, dyan sa Bulacan. Abangan nyo po yan sa Biyernes, dito lamang po sa Millennial Online TV Live. Okay, so mga kaibigan, pansamantala yan ang naging kabuuan po ng aming programa ngayong araw ng Miyerkules sa Wednesday edition ng programang Tropa. No? At syempre po, ako pa rin ang inyong naging kasama, no? Rosel Lopez. At bago tayo magpatuloy at bago tayo pansamantala magpaalam, ay muli maraming salamat sa ating mga katropa, kina Kuyang Joel Cabusora Regendin na nasa Ilocos Sur po, sa lalawigan ng Ilocos Sur. At ganyan din kay Kagawan Sanidad at Pineda na ngayon ay working boys pa, na nasa trabaho pa ho, no? Diyan sa Lazada.
habang nanonood nagtatrabaho. At syempre yung ating katropa na si Ma'am Jackie Adahar ng May Kawayan, Bulacan. At syempre si Ron Soriano, yung ating bagong reporter, no? At ganyan din si Ricky Del Rosario. May magandang gabi. Salamat sa iyo, Kuya Ricky. At kay Ma'am Berlin Pinto. At ganyan din sa YP ni Ron Soriano, si Maria Zadaco. Ayan, good day sa iyo, good evening. At kay Tio Eddie Lopez dyan sa Siniluan, Laguna. At kay Tia Imelda Rondina Lopez, ito po yung nanay ng aking pinsan na si Police Lieutenant Ricky Lopez. At syempre kay Roll Jens ng Station 4 ng Tuga ng Malabon City PNP. At kay Ma'am Evelyn Lee Matsuo ng Japan. Hindi na ako sinagot ni Ma'am Evelyn na gano'n na ba kahigpit sa Japan. Ha? At ganyan din kay Miss Deborah Imperial, buhat naman po dyan sa Hong Kong. Ha? Sabi niya, linaw, kung mahigpit dito sa Pilipinas, ay doble ang higpit doon po sa Hong Kong. Sabi nga niya, nung nagkausap kami, bawal po yung face mask, nakababa lang sa baba. No? Kailangan nakatakip. Dahil pagka hindi ho, ay magmumulta ka ng 5,000. Tama ba? 5,000? Sa pera po natin ay 30,000. At muli, happy birthday po kay Kuya Danny Espinosa ng Tugatog, Malabon at siyempre kay Utol Ronald Payawal, no? Magandang gabi at happy birthday. At siyempre kay Kuya o kay Boss Rogelio Dagdag Esteban ng Barangay Bibiklat dyan po sa Kuya po, Nueva Ecija. At kay Bambo Garcia ng Grupong Puwersa po ng Tugatog, Malabon at kay Ruel Sultan Rabida ng General Trias, Cavite. Ayan, sino pa ba? Kami nakalimutan tayo Ayan, si Pep Messina, si Joey Messina. Ayun, kay Miss Jackie Lagpao Adahar. Maraming salamat. At siyempre po, sino pa ba? Wala na. Wala na tayong nakalimutan, ano? Kumpletos Ricados na, no? Kumpleto na. Lahat, nabati na natin. Okay? Muli mga kaibigan, ako po ang naging inyong kasama, kakwentuhan, kadyaming, kakosa, katropa, kabarangay. Dito po sa programang Talakayin, Rebisahin, Opinyon Palawakin, Aksyonan, Tropa. Ako po yung lingkod, Rosel Lopez, at nakasama ko po sa technical side si Joshua Sumulat Baltao. Magandang gabi Pilipinas at mapayapang magdamag sa ating lahat at yung mga magsisimbang gabi po bukas, abay ingat po ha. Face mask, hugas, iwas. Magandang gabi po. Anak mo ba ay Unwind Ventures? Tara nang mamangha sa mga tanawin. Ano man ang iyong travel goals? Dadalhin namin kayo. Sa Unwind Ventures at saya. Dito lang sa Wow Biyahe. Kaya wow, di ba? Abangan dito lang sa Millennial Online TV. Ikaw ba'y nag-iisa? Nalulungkot? Dahil iniwan at ipinagpalit? Niloko ng iyong minamahal? Kung ngayon, i-type sa inyong mga cellphone, Facebook o YouTube man ang Millennial Online TV. Dahil nasa Millennial Online TV na ang online haralista ng bagong milenyo, si Randel Villados. Naninigas ang aking katawan kapag umikot ng plaka. At haharanahin kayo ni Randel ng iba't ibang awitin para maibsan ang inyong inip at kalungkutan kahit nasaan man kayo. Hanggang sa tumanda. Come on!
Kung tayo'y matanda na, sana'y di tayo magbago. At pwede rin kayong makiduet kay Randel tuwing Sabado ng hapon. Tutok na! Tawag na mga milenyo! Araw-araw ikaw ang gusto kong kasama. Buhay ko'y kumpleto na tuwing nandito ka sa tabi ko o aking gilid. Barangay, pangunahing unit ng pamahalang lokal kung saan dito pinag-uusapan ang bawat sigalot ng mga residente ng bawat barangay. Dito rin pinag-uusapan ng mga piling halal na opisyal na barangay ang mga proyekto para sa kanilang barangay. Kumustahin natin ang panunungkulan ni Kapitan dito sa Dama Barangay sa Millennial Online TV Worldwide, ang katropa ng bawat barangay. At tinatapos ang ating pagpupulong. Maraming salamat po sa inyong pagdalo at tapos na po ang ating session. Enjoy na po tayo. Mga pangyayaring naganap sa ating kapaligiran, mga balita sa buong linggo, ihimayin, iisa-isahin, dito sa Balitaktakan, aarangkada, kasama si Brian Enyosa, dito lang sa Millennial Online TV. Nais mo bang guminhawa ang iyong pakiramdam? Kung ikaw ay may sipon, ubo, lagnat at iba pang nararamdaman, lalo na ang sakit ng katawan, narito na ang Yasmag Magnesium Therapy Oil. Ang Yasmag Magnesium Therapy Oil ay nakatutulong na ibsan ang iyong nararamdaman sa pamamagitan ng pagpahid sa apektadong parte ng katawan, gaya ng noo, balikat, tuhod at kung anuman ang masakit na parte ng iyong katawan. Panoorin ang mga testimonials ng gumamit ng Yasmag. Yan po, ginagamit niya. Siya po ay isa sa aking mga testimony. Ako, si Destino Francisco, ay gumagamit ng Yasmag na siyang nakapagpalakad sa akin. Kaya kayo, mga kaibigan ko at kakilala, ay pinapayuhan kong gumamit ng product na ito. Isa sa ating testimony, ikukwento po niya sa inyo yung kanyang result nung siya ay 1 linggo nang nilalagnat at giniginaw ng hihina. Hi, ako po si Rina Liliantos, 29 years old, taga Sariaya, Quezon po. Nangyari po sa akin, itong mga nakaraang araw po ay hindi ko po maintindihan yung pakiramdam ko, gawa pong ang sakit po sobra ng likod ko, nilalagnat ako, tapos po ay hindi lang po 1 linggo ang nararamdaman ko. Simula po nung July 30 hanggang itong araw, hanggang nung mga nakaraang araw. Yun lang po, nawala lang po ng dahil sa magnesium. Paano ginawa mo? Ang ginawa lang po sa akin ay ipinahinaplas po sa akin likod kung saang parte ng katawan ang masakit. Tapos po ay hinilot lang po ako. At hanggang po pagpawisan ako sa pagkahilot na may magnesium. Ayun lang po, sunod-sunod po ang paglagay kung saan banda ang may masakit. At yun nga po, ilang araw lang sa paggamit ko ng magnesium, ako mismo, sarili ko, ramdam ko ang pagbabago sa aking katawan. Dahil po simula nga po nung July 30 hanggang itong itong mga nakaraang araw lang, hindi ako halos makatayo dahil sa sobrang sakit ng aking likod. Ako po si Leslie. First time ko po mag-try nitong Yasmag Magnesium Therapy. Ang una ko pong naramdaman ang bango niya lang hapin, nakaka-relax ng katawan. And then yung sakit na iniinda ko sa puso, yung sakit-sakit, wala naman ako sakit sa puso, pero yung mga kirot-kirot nawala niya, instant nawala, na tagal ko nang iniinda. And then hindi siya malagkit ipahid.
Okay, so mga kaibigan, yan po nakikita nyo sa screen ninyo mga cellphone ay si Selena Hepolio, no, sa kanyang Facebook page. At yan po ay nakipag-usap sa atin na siya po ay magpapa-ads ng kanyang produkto yan, yung Yuba Ursity. No? At nakipag-usap siya, may mga Facebook conversation kami hanggang sa nag-send sila ng videos na kung ano yung mga ilalabas na ipa-plug ngayon. At yun nga, September 24 na nag-start kami. At after that, mga ilang araw ay hindi na siya nag-view sa kanyang Facebook. At ayon doon sa kanyang sekretary na si Rem Garcia ay na-disable daw yung kanyang account at dahil nawala yung kanyang cellphone. No? Pero so kami nag-uusap nung kanyang sekretary hanggang sa about doon sa payment ay hindi na sumasagot. At yung pinost nila na number sa Facebook page nila ay una kinokontak ko na sumagot naman at sinabi sasabihin daw niya kay ma'am, sabi nga Joyce Trillados na ang pangalan ng kaniyang boss, yung tita, yung kausap ko doon sa cellphone, sasabihin daw after that hindi na ho sumagot. At then ay binlock na po ko sa kanilang number. So ang kausap ko na lang is yung Rem, yung kanyang secretary, hanggang sa nito lang ay nagpadala lang ng magkano sa GCash at binlock na po ko sa kanyang cellphone, sa kanyang messenger, no? At hindi na po sumagot. At yan po. Ang program Pinaigting, Pinalakas, ang bagong news online TV ng bagong milenyo, Millennial Online TV. Ang katropa mo sa pagbabalita. Mga katropa, ako ang inyong lingkod, Brian Anyosa. Samahan po ninyo ako sa panibago nating programa dito sa Millennial Online TV, ang Balitaktakan, kung saan pag-uusapan natin ang lahat ng mga balitang bumabandera sa isang buong linggo at mga impormasyong dapat ninyong malaman. Paano kami mapanood? I-type lang sa inyong mga Facebook at YouTube account ang Millennial Online TV. Ano pang hinihintay mo, katropa? Like, subscribe, at share na! Mga katropa, ako po si Randel Villados, ang online na ranista ng bagong milenyo ng Millennial Online TV na nag-aanyaya sa inyo na makikanta, makisaya at tumutok sa lahat ng programa ng Millennial Online TV. I-type lamang sa inyong Facebook at YouTube ang Millennial Online TV. Nood na mga katropa! Mga katropa, ako po si Gazi Sarip, ang inyong tagapaghatid ng balita sa bagong milenyo na nag-aanyaya sa inyo na tunghayan ng aking mga pag-uulat at tumutok sa lahat ng programa dito sa Millennial Online TV. I-type lamang sa inyong Facebook at YouTube ang Millennial Online TV. Nood na mga katropa! Mga katropa, ako po inyong lingkod, si Rosel Lopez, ang inyong katropa, ang inyong kabarangay ng bagong milenyo. Abangan po ang aking mga tatalakayin na mga kaganapan dito sa ating bansa. At syempre, abangan nyo rin ang gagawin nating pangungumusta sa panunungkulan ni Kapitan sa ating Dalaw Barangay. At syempre, ay tunghayan nyo po ang lahat ng programa ng Millennial Online TV. I-type lamang po sa inyong mga cellphone, sa Facebook at YouTube, Millennial Online TV. Okay mga katropa? Pinaigting, pinalakas, ang bagong news online TV ng bagong milenyo. Millennial Online TV, ang katropa mo sa pagbabalita. Talakayin, revisahin, opinyon, talanggakin, aksyonan. Kasama si Rosel Lopez, ang inyong katropa, dito lang sa Millennial Online TV, ang katropa mo sa pagbabalita. Pinaigting,
Pinalakas ang bagong news online TV ng bagong milenyo. Millennial Online TV, ang katropa mo sa pagbabalita. Pinaigting, pinalakas ang bagong news online TV ng bagong milenyo. Millennial Online TV, ang katropa mo. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas. Kayang magiliw, ewas ang sinakalan, alam ng puso, sa titik mo'y buhay. Upang hinirang, kuya ka ng magiting, sa manlulupin, di ka pasisigil, sa nagagang tutok sa simoy at sa langit mong pagaw, ay hinatang tula, kawin sa paglayang minamahal, ang isang ng matawad mo'y tagumpay na nagtitingin, ang bituin at araw niya kailan pamay di magtitingin, luman ang araw ng walang pagsinta, buhay langit sa piling mo. Aming ligaya na pagkay mga amin, at mamatay ng dahil sa'yo. Sa lahat ng bumubuo ng Millennial Online TV at sa lahat po ng sumusuporta, maraming salamat po. Millennial Online TV is now signing off.